Sabi mo dito, Pastor Wimpy, walang other Mary sa Bible. Tama ba ito o hindi? Tama, walang other Mary na nabuntis na nagkaroon ng anak lang sila James, sila Judas. Walang other Mary binabanggit. Yan. Aware ka ba, Pastor Wimpy, na mayroon palang other Mary sa Bible? Aware ka o hindi ka aware? Okay. Awala ko may other Mary. Awala ko may other Mary. Awala ko may other Mary. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Card bag sauce in hand. Dito sa debate natin patungkol kay Maria, na patutunayan ko na si Mama Mary ay perpetual virgin. Bibigyan ko ng 15 minutes si Brother Yusomar ng Catholic. Your time start now, bro. Okay, yes, maraming salamat, Bro Rush, no? At ilalagay ko muna sa yung aking camera, ang aking presentation. Ayan po, no? So, isang mapagpalang gabi uli, mga kapatid, no? Tayo po ngayon ay naharap sa isa pong maginoong talakayan na kung saan po ay patutunayan po natin, no, yung pagiging perpetual virginity of Mother Mary ayon po sa turo ng simbahan, Biblia, at ng tradisyon. Okay po? So, sa nakikita nyo po ngayon dito sa akin pong screen, no? Ang A Parthenos, yan po ang ibinigay na titulo ng simbahan sa pagiging perpetual virgin ng ating inang Virgin Maria, no? And A Parthenos, isa po siyang Greek term meaning the ever virgin o perpetual virgin. At ayon po dito sa turo ng simbahan, no, na mababasa po natin sa CCC paragraph 499, yung dito na lang babasahin ko agad sa para makatipid sa oras, no. In fact, Christ's birth did not diminish his mother's virginal integrity but sanctified it. Unto the liturgy of the church celebrates Mary as a Paternos, the ever virgin. Yan, so malinaw po yan sa CCC namin, no, kung anong titulo meron ng Inang Birheng Maria, a Paternos or the ever virgin. Pero ipapaliwanag pa po natin to ng maigi, no? Kasi ayon po sa tradisyon na mababasa man po natin dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 203, no? Nung taong 649, no, sa Lateran Synod, sa pangunguna po ni Pope Martin I. Sabi dito, the Lateran Synod of the year 649 under the Pope Martin I stressed the threefold character of Mary's virginity, teaching of the Blessed Virginal and Immaculate Mary, that she conceived without seed of the Holy Ghost, generated without injury to her virginity, and her virginity continued unimpaired after the birth. So malinaw na yun palang perpetual virginity ay meron siyang tinatawag na tatlong antas, no, or threefold character of Mary. Yan po ang paliwanag ng simbahan. At in-explain po yan ni Pope Ford noong 1555. No, yun pong three character na yun, ano ba yung tatlong antas or baitang ng virginity of Mother Mary? Sabi dito, virginitas antepartum, virginitas in parto, at virginitas postpartum. So yun po ang paliwanag ng simbahan, no? Siyempre mahirap unawain dahil yan, Latin, kaya i-explain ko po sa inyo. Ito po yung threefold character of Mary's virginity, no, yung sinasabi ng ating mga Santo Papa. Yung una po, virginitas antepartum. Ibig sabihin, Mary's conception of Christ. Ibig sabihin, nung naglihi siya o nagbuntis siya sa ating Panginoong Jesucristo, si Inang Birheng Maria po ay birhen. Pangalawa, virginitas in parto, no?
her giving birth to Christ during sa kanyang panganganak. Hindi nga po nasira ang kanyang virginal integrity, sabi ng simbahan sa CCC 4499. So nanatili po siyang birhen. At ang pangatlong antas naman, no, virginitas postpartum, meaning her remaining virgin after the birth of Christ. So nanatili pa rin siyang birhen matapos po ang kanyang panganganak sa ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, siguro sa isip ng mga tao, ito po ay imposible. Portandaan po natin, ang lahat po ng ito, ang gumanap po nito ay ang Diyos, no? At wala pong imposible sa Diyos, no? Lucas 1:37, walang imposible sa Diyos, no? Kaya i-explain po natin nito ang mga batayan ng simbahan. Una, itong virginitas antepartum. Ano ba ang basihan ng simbahan? Dito po sa NIV version, kasi si Pastor Wimpy mahilig sa NIV, kaya NIV ang ginamit ko. To a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David, the virgin's name was Mary. So malinaw po talaga, bago pa lang dinalaw ang inang Birheng Maria, birhen po siya, no? Tagalogin po natin, ng ika-6 na buwan sa pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazaret sa Galilea. Pinapunta siya ng isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda siyang ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Luke 1:26-27. So, bago pa lang siya dinalaw ng anghel, birhen ang ating inang Birheng Maria. Ngayon, tingnan natin ang hula sa kanyang pagbubuntis. No, Isaiah 7:14, dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin siyang niya na ang bata na Emmanuel. So ayon po sa hula, birhen ang magbubuntis, no? By the way, sa parte pong ito, no, sa unang antas ng pagka-birhen ng ating inang Birheng Maria, yung virginitas antepartum, lahat po ng Kristiyano, wala pong tutol dyan. Siguro pati si Pastor Wimpy, hindi siya tutol na si inang Birheng Maria naglihi na birhen, no? Hindi siguro tutol si Pastor Wimpy dyan. Kaya walang problema dyan. Dito tayo sa pangalawa. Virginitas in partu, her giving birth to Christ, no, yung kanyang panganganak. During sa kanyang panganganak sa ating inang Birheng Maria, hindi nga daw nakasira, sabi ng simbahan, no? So ano ba ang batayan ng simbahan dito? Siyempre hindi na pa tayo lalayo. Doon pa rin tayo sa hula ni Isaías, no? Kasi sabi dito, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So malinaw po sa hula, the virgin will conceive and give birth. No, ayon po sa pagkasulat, yung birhen magbubuntis at manganganak. So isang continuous event po to. Nung nagbuntis siya, birhen, pati yung panganganak niya, birhen siya. No? The virgin will conceive and give birth to a son. At yan po ay kinumpirma po yan ni San Mateo sa kanya pong ebanghelyo. Hindi niya binago ang statement po na yan, no? Dito sa Mateo 1:22-23, ito po ang wika ni San Mateo. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son. Then they will call him Emmanuel, which means God with us. So napakalinaw, ayon po kay San Mateo, hindi binago yung hula na isang birhen, maglilihi or magbubuntis at manganganak. No? So yung manganganak at yung magbubuntis at manganganak, isa pong birhen. Yan po ang hula sa banal na kasulatan. Tatagalogin natin para mas maunawaan. Ayon sa hula, dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak. So, sabi ng tulad ng sinabi ko, ang magbubuntis, isang birhen, pati ang kanyang kapanganakan, birhen ang manganganak, no? At ayon po sa kilalang church father, no, isa pong inventor ng salitang Katoliko, si San Ignacio, sabi niya po dito, you are firmly convinced about our Lord, who is truly of the race of David according to the flesh, Son of God according to the will and power of God, truly born of a virgin. So yung Panginoong Jesucristo daw, tunay na ipinanganak ng isang birhen. Hindi niya sinabi na ang Panginoong Jesucristo truly born of a virgin, no more. Kasi nanganak na eh. Pero sabi niya dito, truly born of a virgin. Sabi ni San Ignacio, at ayon pa sa isang santo na si San Martin,
Sabi niya, starting with Saint Justin, the father defend the messianic interpretation of Isaiah 7:14 and stressed that the words are to be understood in such a manner that the mother of the Emmanuel can save and brought forth while still remaining a virgin. Mga kapatid, yan po ang paniniwala at pananampalataya ng mga unang Kristiyano na kinikilala nating mga obispo, no? Sila po Last ang 7 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. Sila po mismo nagpahayag kung ano ang kalagayan ng ating inang Birheng Maria. Okay po? So, dito na po tayo sa ikatlo na antas ng pagiging birhen ng inang Birheng Maria, ang virginitas postpartum, no? Her remaining virgin after the birth of Christ, na kung saan po talagang tinututulan ito ng mga protestante, hindi lang po ng mga protestante, no? As early as 2nd century, mayroon na po talaga mga tao na tinutuligsa ang aral na to at defended po to ng mga defensor katoliko nung unang panahon pa. Kaya nga nagkaroon ng dogma no, para wala nang tumutol na kahit sino pang katoliko. Okay? So ano ba ang batayan ng simbahan dito na nanatili siyang berhen? Kasi ayon po dito sa talata ng John 19:26-27, sabi dito, nang makita ni Jesus, ito po yung moment na si Panginoong Jesucristo ay malapit na mamatay sa krus, no? Sabi niya dito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon, katabi ang minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, babae, ituring mo siyang anak, at sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Mga kapatid, kung titingnan niyo ang talata, ang inang Birheng Maria, ibinili niya sa kanyang alagad na si Juan, no? Sa tradisyon po ng mga Hudyo, hindi po yan pwede na ibang tao ang mag-alaga sa iyong anak. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos, no? Ayon po ni San Pablo dito sa 1 Timoteo 5:4, ngunit kung may mga anak o apo ang isang byuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang nila sapagkat nakakalugod ito sa Diyos. Napakalinaw po no, na hindi pwede na ibang tao ang mag-alaga dahil yan po ay nakakalugod sa Diyos. Hindi po pwedeng kontrahin ni Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling utos. Batas ng Diyos po yan na ang dapat ang mag-alaga sa isang byuda ay ang kanyang anak or apo. No? Kung meron siyang mga kapatid, hindi dapat dito sinabi na mga anak ang mag-ano kay Mother Mary. No, I mean, hindi na dapat sana kay San Juan ibigay si Mother Mary. No, kung may mga kapatid, mayroong mga kapatid si Panginoong Jesucristo. Okay po? At ayon uli sa isa pang church father, no, si Origen, sabi niya dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 207, napakahalaga po na mag-aral tayo sa tradisyon ng simbahan. Okay? Sabi dito, we note that the fact that the dying Redeemer entrusted his mother to the protection of the disciple John in John 19:26, saying, "Woman, behold thy son," presupposes that Mary had no other children but Jesus. Yan po si Origen ang nagsabi niya, no. Isa pong church father din, no, mga tao na malapit sa ating Panginoong Jesucristo. Okay po? O sa mga apostol pala na tinuruan ng mga apostol. Yan, mga tao na yan. Sila po ang lubos na nakakaalam sapagkat sila po ang malapit sa mga apostol. Kaya po nagpahayag sila ng mga ganyang pananampalataya, no? At importante po na malaman natin yan kasi ang sabi po ni Apostol na Pablo, mga kapatid, no, sa kanya pong sulat sa taga-Hebreo, napakalinaw po. Kaya dapat malaman po natin ito para hindi po mag-ano yung ating paniniwala sa kanila. Sabi dito ni San Pablo, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga kinukot ko, mga kapatid, ang mga pananampalataya ng mga unang Kristiyano na malapit sa mga apostol, na tinuruan ng mga apostol, para po inline ang ating paniniwala ngayon sa paniniwala ng mga unang Kristiyano. Dahil yan po ang utos ni San Pablo. So patuloy pa po natin, no, ang pagpapahayag, no? Kasi yung pagiging perpetual virginity, ang sabi po ni San Ignacio, yun daw pa isang misteryo, no? Sabi niya dito na
forth of her son a mystery which must be proclaimed aloud. So kinakailangan ipagsigawan na yan ay isang misteryo. Ganun din Just po. 2 minutes. Maraming salamat, Bro Rush. At ganun din po si Saint Augustine. Sabi ni Saint Augustine, no, in such things that whole ground of the mystery is the might of him who permits it to happen. So ang Diyos daw ang nagpermit na yan ang mangyari. No, at kung ikaw po ay isang Kristiyano na hindi alam ang aral po na ito po ang sabi ni San Agustin as ni Saint Ignatius, no? Saint Ignatius of Antioch already bears witness to this connection. Mary's virginity and giving birth and even the Lord's death escape the notice of the prince of this world. So yun palang hindi nakakaalam sa aral po na ito ay ang demonyo lang daw, sabi ni Saint Ignatius. Kaya kung hindi mo alam ang aral na ito, hindi ko naman sasabihin na ikaw ay ang demonyo. Pero mag-isip-isip ka, kapatid, kasi sabi ni San Ignacio, ang demonyo hindi alam ang aral na ito. Kaya magtanong ka sa sarili mo, paanong naging hindi nyo alam dalawa ang aral na ito? Yun lang, Bro Rush, at tatapusin ko na lang, no, at handa na po tayong magsagot sa mga tanong na i-raise ni Pastor Wimpy. God bless po sa ating lahat at naway naliwanagan kayo. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Yesumar ng Catholic. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan pala nila ngayon ay patungkol kay Maria. Patutunayan ng ating affirmative na si Mama Mary is a perpetual virgin. Affirmative natin si Yesumar, yung salita kanina. Negative naman si Pastor Wimpita ng Born Again, na bibigyan ko ng 7 minutes sa kanyang unang pagtatanong bilang negatibo. Pastor Wimpy, your time start now, bro. Tanong. Okay, clear ba yung clear ba ako? Clear ba? Yes. Okay, brother Yusumar, first question ko sa iyo. Yes, Pastor Wimpy. Yung mga binanggit mo sa mga sources mo sa CCC, mga tradition, inspired ba yun o hindi? Well, of Yes, sir. course, inspired po yun. No? Of course, inspired po yun kasi ang nagpahayag po noon ang simbahan. Sabi kasi ng Panginoong Jesucristo sa Luke 10:16, ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa Diyos. Kaya inspired po yun. Paliwanag po yun ng simbahan. Next question. Okay, next question. Paano nalaman inspired yan? Mga apostles bang nagturo niyan? Yes or no? Of course, ang simbahan nga, sila po yung nag-receive. Objection, Moderator. Okay. Time stop mo na. Objection, Pastor Wimpy. Categorical, di ba? Yes. Yes or no muna daw, bro, John Rail. Bago magpaliwanag, bro. Yes, a counter objection, Mr. Moderator. Sige, bro. Sinagot ko, ang nasabi ko lang, of course. Yes, yun ang ibig kong sabihin. Sige, yes na lang. Okay. So, yes daw, paliwanag mo yan, bro. 20 seconds. Sige, bro. Nalimutan ko yung tanong, Mr. Moderator. Itanong na lang niya ulit. Nakalimutan ko na tuloy. Okay. Pastor Wimpy, pakiulit na lang yung tanong muna, bro. Tapos Okay, pakitiin na tanong ko. Yung katuruan ng tradisyon ng mga Katoliko, yan ba inspired na katuruan ng mga apostles? Yes or no? Yes. Kasi yan po ay itinagubilin ni Apostol na Pablo sa iglesia. No, 2 Thessalonica 2:15, atin pong mababasa dito, no? KJV, pakita ko lang. Ito po ang sabi ni Apostol na Pablo. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether Next by question, word or our epistle. Okay, next question. Itong sinasabi mo, sino ba yung Pope? Sino ba Pope yung Pope Frame of the First ba ito? Yung year Martin 649? Martin the First. Okay, Pope Martin the First. Ano tong ginawa niya sa year 649? Ano tong ginawa niya? Siya po ang Pope nung panahon na yan. Yan po ay konsilyo. Lateran Council po yan. Nangyari po yung konsilyo na yan sa Laterano. At doon po nila napagdesisyonan na yun pong virginity of Mother Mary ay mayroon pong 3 antas or threefold character. Yun po pinaliwanag. Virginitas antepartum, virginitas in parto, at virginitas postpartum, Pastor Wimpy. Next question. Okay, next question. Itong si Pope for the 4th, 1555, ano yung ginawa niya? Ano yung dineclare nilang dogma? Siya naman ang nagpaliwanag kung ano yung threefold na yun, na karakter yun ngayong
virginitas antepartum, virginitas inparto at virginitas postpartum. Baka nagtataka ka bakit may antas, may layo ang agwat ng pagpapaliwanag dahil yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ebanghelyo. Ang kanyang iglesia ay parang puno yan, nag-uumpisa sa butil, naging tangkay hanggang naging puno, kaya mayroon po siyang development ang iglesia, Pastor Wimpy. Next question. Okay, next question. Sa nila kuha itong pag-aaral nila? Sa Biblia o sa tradisyon ng Katoliko? Of course, sa pag-aaral nila sa salita ng Diyos, kaya nga ginawa nila, binigyan nila ng explanation yung Isaiah 7:14 eh. 'Di ba? At siyempre sa ano ng Espiritu Santo, sa turo ng Espiritu Santo, John 14:16 hanggang 26, sabi ng Panginoong Kristo, papaalalahanan kayo ng Espiritu Santo at tuturuan sa lahat ng Next question, itinuro ko bro. sa inyo. Okay, next question na ba, Brother Gracia? Yes, next Yes, question. yes. Okay, next question. Kung sa Bible nila kinuha, ba't nilagay pa nila sa isang libro na tradisyon? Of course, pinapaliwanag 'yan, no, kasi sa Jeremiah, sa 8:8 ng Nehemias, ang pagbabasa ng Biblia may nagpapaliwanag, Nehemias 8:8, at 'yun ang ginagawa ng Santa Iglesia, Pastor Wimpy. So, kung sa Biblia kinuha, bakit hinalagdalag sa Bible pag-alala? Ba't gagawa pa ng mga ganyan eh? Sabi rito, 1555 lang. Tapos, 6 taon ng 649. Eh kung sa Biblia to, kinuha lang nila sa Biblia. Tama ba? Yes or no? No, kasi nga hindi lahat na nakasulat sa Biblia ay may na pinaunawa. Sabi ni San Pedro, 2 Peter 3:16, may mga salita sa Biblia na hindi mauunawaan, kaya andyan ang iglesia, siya ang nagpapaunawa. Nehemiah 8:8, ang pagbabasa ng kasulatan ay pinapaunawa, kaya yan ang ginagawa ng simbahan, Pastor Wimpy. Okay, next question. Next question. Next answer. Okay. Sabi mo rito, si Mary ay nung pinanganak si Jesus ay virgin pa, tama ba? Sabi, Yes or no? yes, yan po ang nasa hula. Isaiah 7:14. Ang berhen maglilihi at manganganak, conjunctive ang ginamit na pangungusap according sa grammar, hindi po disjunctive at hindi po but. Okay, next question. Naniniwala ka ba ng pinanganak ni Maria si Jesus? Nag-remain virgin siya, yes or no? Miracle yun, yes or no? Kung nakikinig ka sa paliwanag ko, Pastor Wimpy, yes, no? Kasi yun ang namin nanatiling berhen hanggang matapos ang kanyang buhay sa mundong ito, kaya nga perpetual virgin eh. Hindi na dapat itanong yan eh. Okay. Next question. Sabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang isang babae maging mangalak lang virgin, di ba? So, kung si Maria ay forever virgin, sabi rito, objection muna, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Yes, gusto ko klaruhin niya muna yung sinabi niya, Mr. Moderator, kasi ang pagkasabi niya sa Isaiah 7:14 daw, ang isang babae manganganak ng virgin. Klaruhin niya kasi parang hindi yun ang nakasulat eh. Okay. Counter. Counter objection, Pastor Wimpy. Malinaw sa Isaiah 7:40, sabi ron, a woman shall give birth, a virgin woman. Oh, yun na. Sinabi ko virgin. Okay na. So ganito, Bra Yesomar. Yes. Either merong doon bro, para sa iyo, merong either tama or mali. However, itutuloy ko pa din yung pagtatanong niya, yung construction ng pagtatanong niya, either para sa iyo mali or tama, pero tuloy-tuloy pa din. Pastor Wimpy, pakiulit na lang yung tanong bro, Okay. from the start bro. Sige Okay. bro. Sabi sa Isaiah 7:14, may isang babae mangalak, virgin na babae mangalak siya, virgin. Itong tanong. Kung si Maria ay forever virgin, no? Nung pang-asawa niya si Joseph, virgin pa ba siya o hindi na? Yes or no? Yes, perpetual nga eh. It is her vow, no? Pag sinabing vow, hindi mo pwedeng, it's a kind of consecration, Pastor Wimpy. Kapag may vow ka sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon, ano ang sa Kanya ay sa Kanya. Si Mother Mary, para sa Diyos, hindi para kay San Jose. Ang trabaho ni San Jose, protekta lang yun para hindi patayin si Mother Mary, kasi according sa kanilang tradisyon, ang babaeng Next question, na walang asawa, papatayin. Okay, next question. Nasa Bible ba o sa tradisyon ng CCC o sa tradisyon ng Katoliko na si Maria after na pang-asawa si Joseph ay nag-remain virgin? Okay, Saan doon? wala yan sa Bible letra por letra, pero i-explain kaya nga in-explain ng simbahan. Ang simbahan na nag-explain sa pamamagitan ng tradisyon na nanatili nga siyang berhen ayon nga sa hula. At yan nga po ay vow ni Mother Mary sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Diyos, na siya ay virgin forever kasi nga siya ay para sa Diyos. Hindi na siya pwedeng anuhin ng sino man Next question.
Sigurado ba sa Bible walang per letter na si Maria ay virgin? Yes or no? Meron sa Bible, virgin si Mama Mary, binasa ko kaganina. Pero ang tanong mo kasi kaganina, meron ba sa Bible na hindi na siya virgin nung nang pangasawa na niya si Jose, virgin pa siya? Walang ganun sa Bible. In-explain niya ng simbahan. Kaya nga mayroong threefold character in-explain ng simbahan. Ano ang ibig sabihin ng mga character sa Next question, bro. Okay, virginity? next question. Ulitin yung question ha. Meron bang per letter sa Biblia na si Maria ay hindi na virgin? Yes or no? Wala talaga doon na hindi na siya virgin. Kaya nga nagtataka kami sa inyo, bakit niyo sinasabing hindi na siya virgin? Wala namang talata sa Bible na hindi na siya virgin. Kaya nakakalito ang inyong tuligsa kasi wala namang Bible, talata sa Bible na hindi na siya virgin. Pero sinasabi niyo hindi na siya virgin. Dapat sa inyong tanong yan. Okay. 7 minutes time na, bro. Maraming salamat. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative at dako naman tayo sa kanyang unang presentasyon bilang negatibo sa topic na pinag-uusapan about kay Mary na forever virgin. Pastor Wimpitan ng Born Again, your time start now, bro. Okay, clear ako na, Brother Russell, no? Malinaw, no? Hello? Malinaw? Klaro, bro. Okay. Okay, magandang gabi sa lahat, no? So, magandang topic, no? Totoo nga pa na si Maria ay forever virgin, no? Okay, bago ko sagutin yan, no? Magbigay ako ng konting introduction sa Catechism of the Catholic Church na may pandilig lang sa mga Roman Katoliko. So, kanina, no, nakikita ko, nahihilo si Brother Yusumar, hindi niya alam masasagot niya. Pero hindi ako pupunta ron. Okay, sabi ng Catechism of the Catholic Church, si Mary daw ay naging forever virgin. Okay? At itong doktrina na ito ay nakuha nila saan? Sa isang liturgy ng isang pope. Okay? Ang ibig sabihin ng liturgy ay public worship. So dito may tinatago silang mensahe na pagsamba kay Maria, pero hindi magtatakot dyan. In-explain ko lang. Kaya nga, dahil nga dito, sa liturgy, na si Maria ay dapat sabihin, so naging Diyos siya, kaya si Maria, yung virginity niya, naging divine virginity. Kaya si Maria ay naging sinless. Okay. Sabi pa rito, dahil sa si Maria ay naging sinless, nung dumating sa tiyan si Jesus, diligtas na raw ng Panginoon si Maria sa kasalanan, which is wrong. Bakit? Dahil bago pa mapunta sa tiyan si Maria, ay ligtas na. Gagamit pa ang Diyos sa isang ligtas para ipagpatuloy ang kanyang plano? Hindi. Kaya sabi nga, mali nga itong CCC na ito, na babasahin nyo, no? Kaya nga sabi rito, ginawa nila si Maria na divine in her virginity. Ginawang divine. Dahil sa laging virginity siya ay pure, ginawa siyang Diyos, divine. Kaya venerate siya sa divine motherhood and divine queen. Okay, sa Bible, sa Revelation, kinukot doon yung queen ay Babylon, patutot. So ang tumutukoy sa Babylon ay yung Roman Catholic Church. Kaya si Maria ay isang patutot ng Roman Catholic Church. Ano ibig sabihin? Prostitute ng Roman Catholic Church. Ano ibig sabihin? Yan ang pumapasok ang one world religion. Dahil ang ginagawa ng Katoliko, kinukombine niya lahat ng religion sa ng buong mundo. We have the same God. We have the same doctrine. Mali O, kaya dito nangyayari dito, si Maria ay naging Diyos na dahil sa kanyang virginity. Sabi raw si Maria daw ay forever virgin daw, taka divine daw siya, motherhood. Mali yun. Sabi sa Romans 6:23, Romans 5:12, ang lahat ng namatay ay makasalanan. Si Maria namatay ba? So, kung namatay si Maria, ibig sabihin, hindi siya divine. Ibig sabihin, i-declare niya na divine virginity ay hindi totoo. So, mali yung katuruan ng Roman Catholic. Dahil si Maria, nung ipapresent si Jesus Christ sa templo, sa Luke 2:24, nagbigay siya ng sin offering. Sa Leviticus 5:11, nagbigay siya ng sin offering. Okay, ginagawa niyang batas. Leviticus 12:8, nagbigay siya ng sin offering for the atonement of her sin. Diba? Okay. Sabi ito sa Catechism of the Catholic Church, page 138, paragraph 491, sabi ng Roman Catholic Church, through the centuries, the Church has become ever more aware that Mary, the full of grace, the sinless Mary through God, was redeemed from the moment of conception. Ano ibig sabihin? Si Maria naging sinless, naging saved, naging walang makasalanan, walang original sin, nung nasa tiyan niya si Maria. Ano nasa tiyan niya si Jesus? Mali! Unang-una, si Maria, bago pa lang mapunta sa tiyan si Jesus sa tiyan ni Maria, ay ligtas na. Maling katuruan. Pangalawa,
si Maria ay hindi full of grace. Kinukut niyo yung Luke chapter 1 verse 46 to 47, walang full of grace doon, walang Hail Mary doon. Meron yun sa tradisyon nyo. O kaya ang ginagawa ng Katoliko, kukopya sa Bible, ilalagay sa tradisyon, ikinibig lang sa amin ng Bible, which is wrong. Si Maria ay hindi pwede maging full of grace. Alam mo ibig sabihin ng full of grace? Ang full of grace, ang ibig sabihin yan, undeserved. Sinless. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos lang meron yan. Undeserved. Tayo patawarin dahil ang Diyos ay perfect. Okay? Dahil siya perfect, undeserved tayo dapat patawarin dahil pag binahal niya tayo, may biyaya siya, mahal niya tayo, binigyan tayo ng pagkakataon. Kaya ang Diyos lang merong full of grace, hindi si Maria. Dahil ang full of grace sa Diyos, walang kasalanan si Maria. Sinful Di ba namatay siya? Romans 6:23, Romans 5:12. Ang taong namatay, nagpapatunay siya yung kasalanan. Dahil sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Lahat ng namatay ay nagkasala sa Diyos. Lahat tayo anak ni Adan. Si Maria galing sa lahi ni Adan, nagkasala. Wala sa Bible ni isang kuwit puldukban na inalis ni Hesus Kristo ang kasalanan ni Maria na original sin sa Biblia. Wala. Sa tradisyon meron. Ang tradisyon nyo, hindi ko tinatanggap. Biblia. Dahil ang tradisyon nyo, hindi inspired. Alam mo, yes, hindi ka nagsasabi ng totoo Paano naging-inspired ang CCC? Paano naging-inspired yan? Tulad pa sila ng mga apostles, naging-inspired, sinusulat yung Biblia na dinidikta ng Diyos. Kinopil lang nila sa Bible yan. Paano sila naging-inspired? Ang mga inspired apostles, ang mga pope tayo, hindi tayo inspired. Alam mo? Hindi ka nagsasabi ng totoo. Huli ka na. Ito pa. Sabi dito ni Pope Pius IX, in 1884, pinoclaim na si Blessed Virgin Mary ay naging sinless. Siya na po kayo naging sinless nung si Jesus ay nasa tiyan niya. 1854 lang to. Kaso sa Biblia, walang ganon. Hindi ko pinaniniwalaan to. Biblia, brother, gusto mo patunayan, sa Biblia ka tumusok. Kasi yung tradisyon nyo, hindi inspired yan. Na-refute ko na yan. Hindi ko tinatanggap yan dahil ang Biblia nagsasabi. Ang Biblia inspired. Ang Biblia, mismo ang mga apostles ang sumulat. Tapos kinopya na lang, tapos kiklaim mo sa inyong Bible. Ay, pandoloko yan, Yesuma. Kaya nga sabi ito, dahil si Maria, dinala niya sa tiyan si Yesu Kristo, nabuntis siya, ang nangyari, nagkaroon siya ng merits, nag-earn siya ng merits, nag-earn ng reward. Ano ibig sabihin ng merits? Rewards. Ano ibig sabihin ng merits? Dapat bigyan siya ng Diyos ng kumbaga, wait lang. Kaya si Maria, karapat dapat na maging sinless. Maling doktrina. Walang tao karapat dapat maging sinless. Dahil hindi pwede alasin ng Yesu Cristo, original sin ni Maria. Bakit? Nasa katawan pa. At hindi pwedeng alisin ni Yesu Cristo ang original sin ni Maria. Alam mo bakit? Makasalanan siya. Paano yun? Kung inalalis ang original sin, hindi siya nagkasala. Blasphemy yan. Ginagawa mo sinungaling Diyos, lahat nagkasala. Paano yan? Kung inalis ang Diyos, ang kasalanan ni Maria, original sin niya, bakit nagpaligtas kay Jesus? Luke chapter 1, verse 46-47, my God and my Savior, nagpapaligtas siya. Dapat hindi niya sinabi yun. Dapat mismo si Maria, tumestify sa Biblia, nalinis ako kasalanan, wala na original sin, perfect na ako. Wala din si Maria. Kaya yung ginagawa ng Roman Catholic Church, panlili lang sa mga tao. Kukuha sa Bible, puputulin talata, ililipat sa tradisyon ng Bible. Tulad ng debate niya, ni Talibong, tsaka nung Muslim. Anong INC, dinahuli si Talibong, dinoktor niya yung Biblia. The Apostolic Roman Catholic Church, pinip niya pala. Panlilid lang yan Ganun ang ginagawa niyo Ganun ang ginagawa mo, yes, umang. Mahuhuli ka pa rin ng Biblia, yes, umang. Time stop. Okay. Objection muna. Yes, Affirmative. kung maigi, Mr. Moderator, mag-focus na lang siya sa away namin. Huwag na niyang isali yung hindi kasali sa away. Okay. Counter. Okay. Sige. So, ganito yung analysis ko sa objection mo, Bro Sumar, na hinihiling mo sa kabilang panig na hindi na mag-name drop or etc. Yes. At doon na sa dito sa topic. Pastor Wimpy, meron kang counter objection doon, bro? Yes, in-explain ko lang to in relation to my topic. Hindi ko siya tiniduloy-tuloy. In-explain ko lang. Okay. So, again, Pastor, ito yung decision natin. Ano lang naman ito? Pakiusap.
Pakisuyo. Oo, pakisupport gano'n na at least minimize natin yung magbanggit ng Okay, ibang pangalan, etc. Okay, At okay. mag-focus daw dito sa ating Sige, pinag-uusapan. So, Okay. salamat Pastor. Okay, 7 okay. minutes and 34 seconds pa ito. Okay, thank you. Okay. Tuloy-tuloy ka, bro. Okay, Brother Alexa, pag 2 minutes, sabihin mo, pag 2 minutes na ako. Yes, bro. Sige. Okay, kaya dito si Maria, no, dahil sa dinala niya si Jesus dyan, nagkaroon siya ng ng merit reward. At hindi lang yun, ano ibig sabihin ng merit and reward? Dapat si Maria na maging sinless, which is unbiblical. Hindi gagawin ng Diyos yan. Aalis siya ng original sin. Dahil lahat nagkasala. Nung nagkasala lahat makasalanan. Oh. Mangyayari lang yung original sin, maaalis lang kung maniwala siya kay Jesus. Kaya ang kaso problema, sa una pa lang naniwala siya kay Jesus. Ligtas na siya. Ba't aalis siya pa yung original sin? Pero yung pinaka-original sin, nandun pa rin kay Maria, hindi siya sa katawan siya eh. Nagkakasala pa rin siya. Kaya sabi ni Maria, Luke chapter 1, verse 46-47, my God, my Savior. Kaya si Maria, inaamin na makasalanan pa. Pangalawa, namatay si Maria kaya makasalanan. Kaya ang original sin, maalis lang after na umalis tayo sa katawang ito. Glorified body. Doon lang. Pero for now, hindi. Sa mata ng Diyos, banal tayo kay Yesu Cristo, pero makasalanan pa rin tayo. Nagkakamali, nagkakasala. Diba? Kaya sabi nga rito, no, kung talagang gano'n nangyari na si Maria dahil sa ginawa niyang merits, nag-reward siya, bakit pa kailangan mamatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo? Dapat di na kailangan mamatay. Dapat, sabi ni Jesus Cristo, bago ako mamatay sa inyong lahat, kailangan kumuha kayo ng isang bagay, bibigyan kayo ng reward ng kaligtasan, or gawa kayo mabuti bago mamatay sa inyo. Wala eh. Kung binigyan lang ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ng Diyos is by grace, hindi by works. Si Maria, through her works, dedication niya kay God, naging karapat-dapat siya, maging sinless, which is wrong, unbiblical. Okay. Dito sa sa Eastern Orthodox Alexandria, alam mo ang Alexandria, dating tamang Kristiyano, yung mga Kristiyano rin, early church fathers, kaya lang naliko sila, naging kulto. Okay? Ito si Pope Shenouda III of Alexandria. Tapos meron siyang, actually ang Eastern Orthodox Church, meron pa rin link sa Roman Catholic Church sa Vatican. Pareho sila ng doktrina, salvation by works. Hindi ito protestante. So, sa Eastern Orthodox Church, pareho sila ng Roman Catholic Church. Ito si Pope Shenouda III of Alexandria, alam mo ang ginawa niya? Isa siyang Roman Pope, di ba? Siya mismo nagsabi niya, si Maria ay ever virgin. Kinuha na naman niya sa Biblia, tapos binigyan niya ibang meaning. May Bible na bago itong mga Pope eh. O kaya, ang ginagawa niya, tinitwist sila ang scripture, binabalok-baloktot. Ito, ang Roman Catholic Church, hindi naman na dinideny na may anak talaga si Maria. Pero ang sabi, nag-quote ng Matthew 13:51, sabi hindi raw kay Maria, sa original, kundi sa other woman, which is wrong. Sabi sa Matthew 13:55, isn't this the carpenter's son? Is it his mother named Mary? Carpenter's son, ang ama ni Jesus si Joseph. Paano naging other Mary to? Ito pa, half-brother niya si James, si Joseph, si Simon, si Judas. Hindi Judas Iscariot, ha? Carpenter's son, who married Mary was and bore Jesus at Bethlehem. Paano naging other woman to? Sino yung other woman na yun? Yesumar. Sino yung ibang babae na yun na nabuntis si Joseph ba ito? Na premarital sex niya, bago na asawa ni Maria. Nasa CCC niya yan. Ito, nandito, Kaya lang sabi nga, ang ginagawa naman binabaluktot nila ang salita ng Diyos. Kaya nga, nung nalaman ni Joseph, nabuntis si Maria, nagtataka siya, may ibang lalaki ka ba? Sabi ni Maria, wala. Kaya nga sabi ni Joseph, para hindi mapunta sa kahihiyan at mapatay, stone to death si Maria, dinidivorce niya. Kasi di ba sa kulto ng mga Diyos, pag halimbawa may asawa, kinasal mo, divorce yun, legal yun, okay lang. Hindi mo pwede asawa kasi may asawa siya. At dito sa panahon na ito, si Jesus, umiikot-ikot, nag-preach siya, at sumusunod sino? Mga kapatid sa kabada niya. Kaya, sino yung other Mary na yun? Wala sa Bible. Dito, Matthew chapter 1, verse 19, sabi ito, Joseph, her husband, did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Matthew 25:56, sabi ito, nag-false interpretation ang Roman Catholic Church, sabi the other woman. So Matthew 27, verse 56, walang nakalagay doon na Mother of Mary, wala. Pero iyan ang style ng writing. Pero kung babasa mo ang konteksto nito, Matthew 12:46, kasama ni Jesus si Mary, mother ni Jesus. 12:46, mother, the Mary of Jesus was present all along. Kaya tinitwist nila. Ito mo, itong scripture na ito, sinasabi, wala daw si Maria, pero other woman daw, iba raw nakabuntis kay Maria. Malabo.
Malabo. O ito. Ito pa. Okay, ito pa. Medyo, Catechism of the Catholic Church, page 141, paragraph 500. Sabi ito, the Church has always understood this passage as not referring to the other children of Virgin Mary. In fact, James, Joseph, brothers of Jesus, are the sons of another Mary, a disciple of Christ. Are the sons of another Mary, a disciple of Christ. Sino to? Paano naging another son nitong si James? Si Joseph, anak ni Maria. James is the half brother of Jesus. Nasa cross si Jesus Just kasama 2 si John. minutes. Kasama si John at si Mother Mary. Kaya nga sabi di ba ni Jesus Christ, ni Mary sa nanay niya, woman, take this son, John, to be your son. Kultura nila yan. At tataka ko anong connection nila sa debate natin. O ito pa. Sabi nito, dahil sa pag-ibig ni Maria kay Hesus Kristo, naging tagapagligtas siya. Naging savior siya. Mary cooperates to God's salvation and to the love of Mary through her son Jesus Christ. Mary became divine savior. Saan ito makita? Catechism of the Catholic Church, page 141, paragraph 500. Okay, kaya nga dito, tinitwist ng Catholic Church ang salita ng Diyos. Kukuha sa Bible, i-explain, ititwist siya. Para saan? Pampor ng Catholic Church. This is wrong. Kaya nga, 2 minutes, no? Kaya nga, sabi nga dito, sa Catechism of the Catholic Church, nagsisinungaling, making God a liar, twisting the events to lie. The context of events was not the same in Matthew 30:55. Even so, Mary, the mother of Jesus, was present in the preaching of Jesus. Kaya, kahit na isang talata ni Matthew, hindi nabanggit yung mother, Mary of Jesus, si Mary, kasama, kumbaga sumusunod-sunod. Hinahanap, ito nga, sabi nga rito Matthew 12:46, while Jesus was talking to the crowd, his mother and brothers stood outside wanting to speak to him. Alam mo lang, sa burden of proof sa'yo, here's Sumar, sino yung other Mary? Pangalawa, patunayan mo sa Biblia, si Mary ay ever virgin. Sasabihin ko siya 100% hindi. Pangatlo, tanda mo, may per letra, nakipag-sex si Joseph kay Maria, kaya hindi na virgin. Pang-apat, patunayan mo, si Maria ay ever virgin nung namatay. Kasi maraming siyang anak. So, yun lang, Bro Ransha. Ilang minutes pa ako? 20 seconds lang, bro. Okay dito. Mamaya na sa rebuttal. Okay. Okay. So dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Set ko lang yung time ni Brother Yesumar. 7 minutes, bro. Your time start now. Maraming salamat. Dinig ba ako, Mr. Moderator? Malinaw. Okay, unang tanong, Pastor Wimpy, dahil sinabi mo, kinote mo yung CCC namin na mali dahil hindi Bible. Mali ba gumamit ng isang tao na hindi galing na wala sa Bible? Mali o hindi? Mali, pag gagamitin niya, i-misquote niya ang Bible. Halimbawa ako. No, May mga objection, komentary- Mr. Moderator. Time stop. Oh, the answer Objection, is not bro. responsive. Ang question ko, kung mali ba gumamit ang isang tao na wala sa Bible? Sabi niya, ang sagot niya, Mr. Moderator, mali pag iniiba ang context. Hindi iyon ang punto ko. Ang punto ko, mali ba gumamit ang tao na wala sa Bible? Yun lang. Mali o hindi? Counter. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro. Doon ka sa mali o hindi na pagpipilian. Plus, Hindi ang doon context, sa Mr. Moderator. doon sa yun na nga, hindi sa context daw. Pastor Wimpy, ano yung counter objection mo doon, bro, sa objection niya? Alam mo, wala siyang pakialam sa paliwanag kung tanggapin niya o hindi. Paliwanag ko yun So, Okay. tanggapin niya. Okay, so ganito yung decision natin. Since ginagamit natin yung rule number 2 natin, no, na kung ang categorical question, kailangan sumagot ng categorical muna. At dahil ang categorical, Pastor Wimpy, ay mali or hindi. Sabi niya, mali. Sumagot ako ng mali. Okay. Mali or hindi. So mali. Doon naman sa, bro, Okay na yun, bro. explanation Okay na yun, niya. Oo. bro. Okay So na doon sa explanation niya, Mali daw uulitin ko 20 seconds yan dahil naputok ka, Pastor Wimpy. Pasok mo yung mali na pagpapaliwanag mo doon sa sinagot mo na categorical, Pastor. Sige. Okay, mali yan. Halimbawa kami, may komentary kami ng mga scholars. Kukuha sila sa Bible, lalagay lang sa libro ng scholarship. Kung mali, hindi namin tatanggapin yan. Kasi ang Bible na final authority. Kaya ang unawa mo na sa CCC nyo, ay mali ang unawa nyo tungkol sa Biblia.
Halimbawa, ikaw, Brother Junwil, ikukuto yung Next sinabi mo. question, bro. Okay. Next question. Dahil sinabi mong mali ang mag-quote ng wala sa Bible. Ito ang tanong, naka-flash sa screen ko. Mali ba si Josue na gumamit ng aklat ni Asher wala sa Bible? Mali o hindi? Actually, aklat ni Joshua sa Bible yan. Torah yan. Mr. Ano ka ba naman? Moderator, objection. Time stop. Okay, objection ulit. Affirmative. Ano yan? Mali ba, Mr. Moderator, o hindi na si Asher gumamit ng aklat na wala sa Bible? Okay. Another categorical ito, Pastor Wimpy. Mali ba daw o hindi, bro? Tapos paliwanag ka. Or magpapaliwanag ka agad. Ulitin 10 ko, Mr. seconds lang yan. Moderator. Mali ba? Kasi sabi niya kanina, Mr. Moderator, mali kapag gumamit Mm. ng aklat na wala sa Bible. Gumamit si Josue ng aklat na wala sa Bible. Mali ba o hindi? Okay, Pastor. Magka-counter object ka po or sasagot ka na sa mali o Sagutin ko hindi? lang. Okay. Pastor, mali o hindi? Pasok. Okay. Diyan ay hindi mali. Dahil si Joshua, hindi siya gumagamit ng labas sa Bible. Ano ka ba? Torah yan eh. Habang dinititag sa kanya yung mga laws, sinusulat niya. Bible yan. Kaya dyan pa lang, di mo naunawan. Ano ang Biblia? Sorry, di mo naunawan. Yun lang. Okay. Next question. Saang aklat sa Biblia mababasa ang aklat ni Asher? Kung nasa Bible. Objection, moderator. Time stop. Okay, ano objection, Pastor? Wala sa premise ko yan. Lumalayo Okay, sa topic. Counter objection, Mr. Moderator. Okay. So, counter objection mo na, bro. Sige, bro. Yes, counter objection, Mr. Moderator. Hindi siya pwedeng hindi wala sa premise niya kasi sinagot na niya eh. Sabi nga niya nasa Bible eh. Kaya inahanap ko ngayon, Pastor Wimpy, na saan sa Bible ang aklat ni Asher. Pakisagot. Kung wala, di sabihin mo na lang, sorry, nagkamali Okay. ako, yun lang. Okay. Objection. Okay na. Ganito. Okay. Once lang kasi tayo mag-object. Tapos magde-decide tayo. So, ganito, bro, Yes Omar. Meron tayong rules dyan, bro. Since tinatanggi niya na hindi pa daw niya sinabi niyan, automatic next question yan, bro. Okay, Doon next lang question muna na ako, lang. bro. Sige. 5 minutes, bro. 36 seconds. Okay, next question na lang. Sabi mo dito, Pastor Wimpy, walang other Mary sa Bible. Tama ba ito o hindi? Tama, walang other Mary na nabuntis na nagkaroon ng anak lang sila James, sila Judas. Walang other Mary binabangkit. Kung mabasa ko sa Bible na merong other Mary, aaminin mo bang nagkamali ka? Na? Ang tanong kung mabasa ko sa Bible, Mr. Time stop Moderator, na. Yes. Time stop po na, bro. Okay. Meron pala tayong rules dyan, bro, na no challenge question, bro. So, Okay. gawin mo na lang question, bro, na wag lang yung kung mabasa or paano kung mabasa. Paki-rephrase na lang, bro. Sige, bro. Yes, Mr. Moderator, kasi sabi niya walang other Mary sa Bible. Kung mabasa ko, Pastor Wimpy, wala nga pala, no? Wala tayo. Sorry, no? Ang hirap gawing tanong. Paano ba gawing tanong yan? Aware ka ba, Pastor Wimpy, na mayroon palang other Mary sa Bible? Aware ka o hindi ka aware? Okay. Wala ko may other Mary, pero hindi ka nakikinig sa sinasabi ko. Ang sinabi ko, other, objection, moderator, di pa tapos. Time Sige, stop. Okay. Sorry. Naano ko lang, Mr. Moderator, na yung bibig ko. Okay. Patuloy. Okay, so ganito, since na-interrupt si Pastor Wimpy, i-ano ko muna yung 20 seconds niya, ha? Ipa-reset ko. 20 seconds, Pastor Wimpy. Pasok mo yung tanong mo, bro. Okay, aware ako, may other Mary sa Bible, pero yung other Mary na yun, na sinasabi ron, hindi yun may anak ni Maria, na sila James, sila Judas, wala. Kung mapakita mo sa akin yung other Mary na may anak sila James, sila Judas, maniniwala ako sa iyo na yan ay, bago si Mother Mary, ibig sabihin, virgin talaga si Virgin Mary. Kung wala ka Next mapakita, question. virgin Next si Virgin question. Mary. Hindi na virgin si Virgin Mary. Hindi na virgin. Next question. Ibig mong sabihin, mali yung sinabi mo kaganina na walang other Mary sa Bible, meron pala. Hindi ko sinabing mali. Hindi ka kasi nakikinig sa paniniwala ko. Sabi ko, Mr. other Moderator, Mary, objection. counter Time stop. Okay, wait lang, ha. Ayan. So, anong objection na ating affirmative, bro? Simple lang, Mr. Moderator, kasi malinaw sa mga pandinig natin. Sabi niya na walang other Mary sa Bible, walang ibang Maria sa Bible. Sinabi niya ngayon, tinanong ko kung aware ba siya na merong other Mary sa Bible. Sabi niya ngayon, aware siya meron. So, inaamin ba niya, Mr. Moderator, na mali yung una niyang sinabi? Inaamin ba niya? Okay, counter objection, yun yung tanong niya, Pastor Wimpy, ha? So, pero counter objection, bro. Sige, bro. unang-una, hindi pa tapos salita, iniipit niya eh. Binabara niya. Okay. Pangalawa, hindi siya nakikinig sa mga paliwanag ko. Okay. So, kaya tinitwist niya yung sinasabi ko. Kaya Okay nakarecord na. naman to eh. Okay na. So, ganito.
wala naman yung categorical, bro, yes or no. Okay. Sige. Sangayon ka man o hindi doon sa sagot niya, bro, nasa manonood na lang yan kung either tama or nagsisinungaling or etc. ba. Pero doon muna ako sa kanyang sagot, bro. Ipapasagot ko ulit si Pastor Wimpy. 20 seconds, Pastor. Pasok mo yan yung sagot mo, Pastor. Okay, may other Mary nga, pero sinabi ko, may other Mary na may anak na si James, si Judas. Kung mapakita mo sa akin sa Bible yan, ibig sabihin, maniniwala ko, si Mary forever virgin. Kaso hindi, may anak si Mary eh. Si James, si Judas, half-brother ni Jesus Christ, si James, doon. Kaya forever, Next hindi question. pwede si Mary. Next question. Okay. Okay. Salamat sa sagot, no. Kung mabasa natin, Pastor Wimpy, na yung Mary na yan ay may mga anak, aamin mong mali ka na naman. Yung other Time Mary stop. na yan ay may mga anak, aaminin mong mali ka na naman. Time stop muna, time stop. Bro, wala talagang Ay, ganun na okay. tanong, bro, ba? Na Sorry. challenge, bro. Okay. Gawin mo lang another, i-replace mo, bro. Ang hirap pala no. Sige, ganito. Sige, Sige, bro. Pastor Wimpy, ganito. Aware ka ba na yung ibang Mary na yan, na sabi mo wala ka ganina, pero ngayon meron naman pala. Aware ka ba na meron palang anak din yan na nasasabi sa Bible? Aware ka o hindi aware? Okay, kasagutin ko ha. Aware ako, may other Mary, pero walang other Mary sa Bible. Mr. Oh, yan na naman. Counter objection. Time di ba stop, tapos? time stop. Hindi kasi sa tanong. Hindi Okay, na- anong hindi- objection, bro? Yes, hindi na other Mary ang tanong ko kasi ano na naman si moderator yun na overall na. Ang tanong ko kasi sabi mo ngayon wala yung other Mary na yun walang anak. Kung sabi ko sa iyo, kung mabasa natin sa Bible na yung other Mary na yan ay may mga anak, aaminin mong mali ka na naman. Yun lang ang Bro, yes, Mr. doon Moderator. doon sa tanong, bro, ulit, bro, yung kung talaga, bro, ba? Yes, Ah, sabi niya kasi Mr. Moderator, ang tanong ko kasi kanina, aware ba siya na yung ibang Mary na yan? aware. Oh, mayroong mga anak. Sabi niya, ang sagot niya kasi, bumalik siya sa ibang Mary. Sabi ko, kaya okay. sabi ko, hindi yun ang tanong. Ang tanong ko ngayon, kung aware ka ba na yung ibang Mary pala na yan ay mayroon ding mga anak. Kasi pinagbibintangan niya yung Mary na yang may anak na dyan, ayun yung si Mother Mary. Kaya Okay. kinaklaro ko, Mr. Moderator, na yung ibang Mary na yan ay may mga anak. Kasi sabi niya kasi walang ibang Mary na may anak eh. Okay. So, yung tanong mo, bro, patungkol doon sa ibang Mary Na may mga na anak. aware ba si Pastor Wimpy na merong anak? Pastor Wimpy, meron kang counter objection doon, bro, or tuloy na tayo sa pagsagot mo, bro? Counter lang kasi Mm. una-una, iniipit na naman niya. Hindi pa ito success. Pangalawa, hindi siya nakikinig sa sinasabi ko eh. Okay. Nanglilito lang siya, halata eh. Hindi. Ano na tayo dyan? Ganito, Pastor Wimpy, since ready ka namang sumagot, di ba? Bigyan kita ng time sumagot na, Pastor Wimpy, ha? 3 minutes and 6 seconds. At tuloy, Pastor Wimpy. 20 seconds. Aware ka ba daw? Aware ako na may other Mary na may anak talaga. Pero ang sabi ko, yung other Mary na yun ay hindi anak ni James. Hindi niya anak si James. Paulit-ulit si James, si Simon, na anak ni Mother Mary. Iniikot-ikot wala ba ng Jesubal? Kaya hindi ka makakalusot sa akin. Kaya, Next question. okay. Okay. Kung mabasa natin na anak ni Mary si James, aminin mo na naman na mali ka. Wala. Ay, okay. Kung aware ka ba na yung ang hirap, Mr. Moderator. Okay, aware ka ba, Mr. Pastor Wimpy, na yung other Mary ay ang kanyang anak si James? Aware ka o hindi ka aware? Aware ako, pero wag mong dadayain yung Biblia. Gawin mo specific. Si Mother Mary anak. Mother Mary anak si James. O, kita mo? Yan Okay. ang sinasabi ko eh. Sige O, di pa po. tapos objection ba Director? Time stop. Okay. Pastor Wimpy, objection, bro. Yun na naman eh. Sumasapag na naman siya eh. Yes. Okay. Sorry. So, bro, yes, sir, Mar. Nade-distract talaga yung Sorry, ating Mr. ano, bro. Moderator, sorry. Okay, next So, question. wait lang, bro, kasi Wala. na ano doon niya pagsagot. I-reset ko yung time niya, bro. So, sasagot siya ulit. 20 seconds, Pastor. Sige, Pastor. Okay. Merong Mary, pero specific po. Si Mary, mother of Jesus. Ang anak si James. Si Simon. Pero yung other Mary na sinasabi, kahit sila Magdalene ba yan? Anak ba nila yan si James, si Simon? Saan ba yan? O, sino si Magdalene? Kaya nga, may isang controversy eh. Kayo ba Katoliko? Pinapalabas siya si Maria. Next question. Okay. Next question.
Ipapakita ko sa screen, Pastor Wimpy, ha? Basahin mo. Ipagpapatuloy mo pa ba yung kasinungalingan mo na si James hindi anak ni Mary? Nasa screen na. Ipagpatuloy mo pa ba yung kasinungalingan mo o hindi? Okay, sasagot na ako Alam mo, salamat sa pag-post mo ng talata. Ikaw mismo kumuha sa sarili mo. Yang Mary na, mother ni Jesus yan. Hindi yan si Mary na ibang Mary, hindi yan si Magdalene. Mother Mary yan. Sa ibang context, si Mother of Mary, anak din sila James, kaya halata nagsisinungaling ka. Makatoliko tingnan mabuti. Paano magsinungaling ako ng Diyos nyo? Mr. Moderator, Huli! ad home. Next question. Ad Bro, home, bro. Mr. Moderator, pakisupil muna yung dila kasi mo diyang ad home na. Yan. Sige, minimize lang yung bro. Bro Yesomar. Yes, Tuloy ka, bro. Okay, sabi mo, hindi mo ba alam na yun ay kapatid lamang ni Mary? Yung Mary, Mary na yun ay kapatid yun ng Maria na ina ni Jesus. Alam mo ba? Tingnan mo sa screen. Kapatid yun ni Maria na ina ni Jesus, yung Mary na yun. Asawa ni Clopas yun. Ayan, nasa screen na, tinuturuan na kita. Magpapatuloy ka pa ba sa iyong kasinungalingan o hindi? Alam mo, itong Maria na asawa ni Clopas, hindi si Mary yan. Pero pag si talata, nakalagay doon si James, si Mary Mother of Mary, the Virgin Mary, pero hindi siya virgin. Alam mo, yung Mary, hindi yan si Mary, Mother of Jesus. Ibang asawa yan. Next question. Nasabi mo kanina, nakipag-sex si Joseph, dito sinulat ko, kay Maria. Saan sa Bible nakipag-sex si Mary si Joseph kay Maria? Sinabi mo yung kaganina, narinig ng mga tao. Ito, babasahin ko sa iyo Bible, Luke chapter 1. Bible. Luke chapter 1 verse Time. Sayang. Okay, time. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate. At syempre, dako tayo sa ating rebuttal. Tuloy-tuloy lang tayo mga bro. Okay. Shoutout muna sa lahat ng nasa live dito sa ating Russia TV, dyan sa Punto por Punto, at dyan kay Yes Sumar. I think nandyan din si Brother Wendell Talibong. I think nagla-live siya. Lahat ng nagla-live doon. Shoutout sa inyo dyan, kahit saan kayo. By the way, ang ating pinag-uusapan ngayon ay patungkol kay Maria at patutunayan nga ng ating affirmative na si Mama Mary is perpetual virgin. Affirmative natin, syempre si Yesomar ng Catholic. Negative naman si Pastor Wimpitan ng Born Again. Ayan, so bibigyan ko again ng 10 minutes rebuttal si Yesomar. Your time start now, bro. Yes, maraming salamat, Mr. Moderator. Nakakatuwa lang si Pastor Wimpy kasi hindi ko alam. Sabi niya ganina, lito daw ako sa mga tanong niya. Aning lito? Sinagot ko naman ng tama yung mga tanong mo. Wala akong iniwasan. No, pero nung nagpahayag na siya, ang kanyang itinindig ay about sa sinless, about sa immaculate. Pastor Wimpy, ikaw yatang nalito. Dapat ang tinapik pala natin ngayon ay yung immaculate. Hindi yung perpetual virgin. Umabot ka sa sinless. Si Maria walang kasalanan. Ikaw pala ang nalito. Tapos sabi niya, mali yung sisisi nyo kasi hindi yun sa Bible. Mali daw kapag mag-ano tayo ng aklat na wala sa Bible. Kaya tinanong ko sa kanya, mali ba ito papakita ko sa inyo. Mali ba si Josue na gumamit ng aklat ni Asher? Yan nakasulat sa screen, nakasulat si Josue gumamit ng aklat ni Asher na wala sa Bible. Sabi niya, hindi daw mali kasi nasa Bible daw yan. Yan ang tinanong natin, nasaan sa Bible? Mr. Moderator, wala yan sa wala yan sa premise ko. Ikaw talaga, Pastor Wimpy, no? Tsaka, sabi niya kanina, grabe, mali yung sisisin nyo. Nililing lang kayo kasi walang Other Mary sa Bible. O kaya pinakita natin. Meron bang Other Mary sa Bible? Sabi niya, meron. Meron daw pala. Meron na palang Other Mary. Ayan madaling ng araw, makalipas sa papahinga, pumunta sa libingan si Maria na tagadala nakasama. Isa pang Maria. Yung isa pang Maria, basahin natin sa NIV. Kasi NIV to si Pastor Wimpy, sa NIV. Ayan the Other Mary. Sabi mo wala. Meron naman pala. Sabi niya, meron yan pero hindi yung iba, hindi yan yung Mary na may anak ni James. Tinignan naman natin. Sige. Aware ka ba na yung Maria na yan ay anak ni James? Sa NIV. Kasi NIV to siya eh. Ayan. NIV. Ayan his mother, sisters, may nakasulat dyan? Ito pala dito. Dito pala sa Marcos, no?
Iwan ko sa kanya, umaamin naman pala na meron, tapos sinasabing wala. Ayan o, sa Marcos, some women were watching from a distance, among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James. Sabi niya wala daw hindi daw yan anak ni Mary si James. Sinong Mary mother of James yan? Si Maria ba yan? Pastor Wimpy, nung panahon na yan, yung other Mary na yun, wala yun wala si Mother Mary doon kasi sa sementeryo yun eh. Ayan no, dalawa lang, si Magdalena lang yan at si Magdalena lang yan at si yung other Mary na asawa ni Cleopas. Kapatid siya ni Inang Berhing Maria. Ayan no, nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina. Ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas. Kaya huwag mong pagbintangan na may ibang anak si Mother Mary. Hindi mo lang talaga nalaman pa ang ano ng Biblia, Pastor Wimpy. Kaya wag kang ano diyan naawa kami sa iyo, no? Yung sagot mo, meron wala na, no? Argumentum contra factum non valid. Tapos dito sa panghuli niyang sinabi, nakipag-sex daw si Joseph, sabi niya. Nakipag-sex. So, siyempre, gagamitin niya dyan Mateo 1.25. Alam naman natin yung talata eh. Basahin natin kung meron ba itong nakipag-sex si Joseph kay Mother Mary. Mateo 28, saglit lang ha. Sa Mateo 1.25 yun eh. Saan na ba yun dito Mateo? Ayan. Ito kasi nakasaad. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak. Sinipingan, nakik-sex na agad kapag sinabing sinipingan? Pastor Wimpy, sex ba ang ibig sabihin ng sinipingan agad? Hindi pa nga sinipingan eh hanggat hindi na pinanganak ng Kristo. Oh, ayan ang mali mo kasi pag sinabing hanggan, ibig sabihin sa kanila, pag sinabing hanggan, nung nanganak na si Panginoong Kristo, sinipingan na. Hindi po ganun ang salita ng Diyos. Kasi sa Bible, ang hanggan, hindi yan nangangahulugan na may time limit. Halimbawa, dito sa Isaiah 46:4, sinabi dito, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. So, nung pumuti na ba ang buhok ng mga Israelita, hindi na siya Diyos? Mali yan. O dito, si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya'y mamatay. Hindi nagkaanak si Mikal. So hanggang namatay siya, hindi siya magkakaanak. Ibig ba sabihin yan, nung namatay na si Mikal, saka pa lang siya magkakaanak, Pastor Wimpy? O, yan ang mga mali. Ang hanggan sa Bible, hindi yan nangangahulugan na may time limit. O ito pa, Mateo 28:20, sabi ng Panginoong Kristo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O, pagtapos ba ng panahon, hindi natin sasamahan ng Panginoong Kristo? Yan ang mali sa inyo eh. Tapos sabihin mo, doon sa Mateo 25, si Joseph nakipag-sex ka Mary? Anong talata? Nakipag-sex si Mary? Anong version? Sa Mateo 25, dapat ipakita mo yan mamaya. Hanapan kita. No? Na sex ang sinabi yan, nakipag-sex si Joseph kang Mary. Sabi mo pa naman, wag anuhan ang sa Bible. Yan ang mahirap eh. No? Tuligsa kayo ng tuligsa sa doktrina ng Katoliko, hindi nyo matindigan ang inyong panunuligsa. Hindi mo nga yung stand ko, wala kang giniba doon. No, ka sumuntok ka sa ibang tao, si Bro Wendell ang tinira mo. Ako yung harapin mo, Bro Pastor Wimpy. Huwag yung ibang tao, kaya ka nag-object ako sa iyo eh. Kawawa naman si Bro Wendell, hindi makasagot sa iyo. No? Palasi yan, palasi. Pastor Wimpy. No? Ibang tao yung tinitira mo. At ang dami niyang sinabi dito mga kapatid na wala sa tema. Pero sinulat ko pa rin. Tulad, sabi niya dito, si Maria ay naging Diyos. Sa CCC doon natin sinabi, saan sa CCC namin naging Diyos si Maria? Kasi doon sa kumuha sa CCC tapos si Maria doon naging Diyos. Ang virginity ay divine. Saan sa CCC namin ang virginity ni Maria ay divine? Ikaw yung nagpaparatang eh. Ang queen ay patutot. O saan sa Bible na yung queen na yun si Mother Mary? Yan ang sinabi mo ganina eh. Si Maria naging Diyos. Saan yan? Divine virginity. Tapos namatay si Maria. Saan sa Bible namatay si Maria? Sige, pakita mo. Last 3 minutes. Maraming salamat Mr. Moderator. No? Si Maria namatay sa Bible?
O sa anumang history na namatay si Maria? Sige. Ano pag pinagsasabi niya dito? Ang dami niya pinagsasabi kanina na hindi ko na lang sinulat kasi wala sa tema. Kung papatulan ko siya, dalawa na kaming mawawala sa tema. From the start na nagsalita siya mga kapatid, nag-focus siya sa immaculate, sinless, na ano daw, hindi daw full of grace si Mary. Hindi naman yan yung topic, Pastor Wimpy. Ba't ka ikaw pa ang nag-offer niya ng topic na to, tapos yung pinagpreparahan mo, yung isa, perpetual virginity, yung stand ko, dapat inano mo yun. Giniba mo, hindi mo nagiba. Hindi, tayong-tayo ako ngayon. Lumabas tuloy. Ikaw, yung tinindigan mo yung giniba ko. Wala kang giniba dun sa stand ko eh. Gumawa ka ng iba mong argumento. No, hindi isa perpetual virgin, yung topic mo about sa Immaculate Mary. Pastor Wimpy, alam nga naman sagutin kita doon, hindi naman yun ang topic natin. Hinayaan na nga lang kita para lalo ako makapuntos eh. Ibig sabihin, hindi mo kayang gibain yung tinindigan ko. Kaya lamang sa akin ang debate na to. Kaya tuloy napunta ka sa walang Maria. Walang ibang Mary sa Bible. Nung tinanong ka na, merong ibang Mary sa Bible. Tapos sinabi mo, yung ibang Mary niyan, wala yung anak na si James. Tapos binasa natin, may anak pala siyang si James. Sabi mo naman, hindi yan yun. Hindi. Alam mo, Pastor Wimpy, 3 Maria lang ang binabanggit sa Bible. Mary Magdalene, Mary na ina ni Jesus, at other Mary. Yung other Mary na yan, kapatid yan ng inang Maring Maria. John 9:25. At ang anak niya, yun, sina James, si Santiago, yung sinabi sa Marcos 6:3 at sa 3:6, no? At sa tawag nito, sa Mateo 13:55-56, yung mga sinabi doon na kapatid ni Jesus, ang ina nila si Maria, kapatid ni Jesus, kapatid ni Mother Mary. Last 1 minute. Sa Bible, Pastor Wimpy, walang sinabi na yung tinawag na kapatid ni Jesus ay tinawag din na ina ng mga kapatid ni ang ina ni Jesus tinawag na ina ng mga kapatid ni Jesus. Wala yan sa Bible. Ang sinabi sa Bible palagi, ina ni Jesus. Kaya huwag mong paratangan na may ibang anak si Mother Mary. At wala kang mababasa sa Bible na si Mother Mary ay hindi perpetual virgin. Dahil ayon sa hula, ang birhen ay maglilihi at manganganak. Ang sabi ng Diyos, ang aking salita ay hindi nagbabago. Kaya huwag mong baguhin ang salita ng Diyos na ang kanyang pinili ay birhen forever. Yun lang, Mr. Moderator, at maraming salamat. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Pastor Wimpitan ng Born Again. Your time start now, bro. Tanong, bro. Ako. Okay, first question. First answer. Objection, moderator. Time stop. Okay, objection, Pastor. Paulit-ulit, ilang beses na nagbabara. Hindi naman yun bara. Okay. Ano naman, answer lang naman. Okay. So, isihan lang natin konti ha. So, Pastor, tuloy ka, Pastor, at hinihiling din natin sa kabilang panig na mag-silent po na habang so, Pastor Wimpy, magtanong ka na, bro. Okay, so ang tanong ko sa iyo, Brother Yesumar. Tanong, yung other Mary na sinasabi mo, meron ba siyang anak ni James, ni Simon, tsaka ni Judas? Yes or no? Yan yung sinabi dito si James, nga anak niya si James. Objection, moderator. Time stop. Okay, objection. Negative. Ano yan? Categorical, yes or no? Yes, yes, ang sagot ko. Yes. Wala ka sinabing yes. Okay na. Okay na. So, tuloy-tuloy tayo para hindi tayo magtagal ha. So, Sige. yes daw, Pastor. 20 seconds sa pagpapaliwanag. Bro, yes, Omar. Yes, Pasok. yung other Mary na yun, may anak niya si James, no? Ayon dito, napapakita ko. Ayan, no? Sa NIV, NIV pala tayo kasi NIV to si Pastor Wimpy. Walang oras, no? Ayan, no? Si James ang anak niya. Ayan, no? Mary, the mother of James, the younger, and Joseph. Next No? question. Ayan, anak niya yan. Next question na, bro. Okay, next question. Meron bang per letra sa Biblia nakalagay na anak ni Maria, mismo si Mother Mary na si James, si Judas, at si Simon? Yes or no?
Yes, meron nga dito. Yung dalawa lang muna ang sinabi dito. Pero si Judas, kapatid niya si James. O, basahin natin. Jude 1:1, kapatid niya si James. No? Saglit lang. Ayan, si James, kapatid niya, si James. James, a servant of God, Jesus Christ scattered among the nations getting, teka lang nawala Next yung, question. ay, na. Next Sige, question. Okay, sige. next question. Uulitin ko yung tanong, makinig ka mabuti. Meron bang anak na per letra sa Biblia na sinabi, Mother of Jesus? Okay, ang anak niya si James, si Simon, saka si Judas. Meron ba? Yes or no? Per letra. Pakiulit kasi nano ko yung tanong mo nakaligtaan ko. Sige, pakiulit yung tanong. Ulitin ko tanong. Okay, simplify ko Oh. Meron bang per letra sa Biblia na sinasabi ron, si Maria, Mother of Jesus, ay anak niya si James, si Simon at Judas? Yes or no? Yung tatlo wala, no? Yung dalawa lang. Pero sa tradisyon, yung Simon na yun, kapatid din nila. Ayon sa tradisyon. So kung kapatid pala nila yun sa tradisyon, edi anak nga ni Maria yun. Yes or no? Maria Na na, Mother of Mary, Mother of Mary, yes or no? Maria na asawa niya si Cleopas. Ayon sa John 19:25, ang asawa niya si Cleopas kasi si Mary na ang asawa ni Mother Mary na ina ni Jesus si Joseph, hindi si Cleopas. No, malinaw 'yan. Joseph ang pangalan ng asawa niya. Yung Mary na may anak na James, Cleopas ang pangalan ng asawa. John 19:25. Meron bang anak si Mary na Cleopas na ang pangalan ay James, Judas, and Simon? Yes or no? Yun na nga sinabi ko meron, no? Sa Marcos 15:14 klinaro diyan sinong ina ni James, si James at si ang kanilang nanay si Maria, at ang Maria na yan ang kanyang asawa si Cleopas, John 19:25, na kapatid ni Mother Mary na ina ni Jesus. Yan ang diyan istorya diyan. Kaya wag mong lituhin ang mga nakikinig. Next Isa question. lang ang ina ni Jesus. Uulitin ko yung tanong. Anak ba ni Mary Cleopas o anak ni Mary, Mother of Jesus, si James, si Simon, at si Judas? Oo Pili ka nga. sa dalawa. Objection, moderator. Time stop. Oo na nga ako, eh. Okay, anong objection mo, bro? Sumasapaw na naman, di pa tapos eh. Okay, ganito. I-ano mo lang, Pastor, kasi parang nag-pause ka na din doon eh. Akala ko din tapos ka na ba. So, ganito, Pastor, pakiulit na lang yung tanong na buo, bro. However, i-on ko yung time mo, ha. So, Pastor, pakiulit ng buong tanong mo, Pastor. Tapos mag-pause ka. Tapos hinihiling ko naman dito sa kabila, sa affirmative, na at least maghintay siya ng at least 2 seconds siguro para alam niya na tapos na. So, Pastor, pasok, Pastor. Okay, Brother, excuse me ganun na gagawin ko. I-explain ko, tapos ihinto na ako. Pag huminto na ako, sabi ko, okay na, pwede na para malaman. Okay. Salamat, Pastor. Sige. 3 minutes and 37 seconds. Tuloy lang. Okay, ulitin ko tanong, Brother Sumar. Oh. Si Mary of Cleopas at si Mary, Mother of Jesus, anak ba yan ni Mary of Cleopas, si James, si Simon, si Judas, o anak ni Mary, Mother of Jesus, si James, si Simon, at si Judas? Pili kasi dalawa, categorical. Anak ni Mary na asawa ni Cleopas, na James, Simon, at yung sinabi doon sa Marcos 6:3, anak yun ni Maria na asawa ni Cleopas. Dahil ang anak ni Maria na ina ni Jesus ay si Jesus lamang ayon sa hula 4:3 ng Kawikaan, bugtong na anak ng kanyang ina, si Mother Next Mary. question. Okay, next question. Makinig ka mabuti. Pakinggan mabuti yung question, okay? Ang tanong ko, simpleng-simple lang. Si James, si Simon, at si Judas, A, anak ba ni Mary Cleopas? B, or anak ba ni Mary, Mother of Jesus? Pili ka sa dalawa. A. Yun ang sagot ko, A. Anak ni Mary na ang asawa si Cleopas. Next question. Next question. Okay, next question. Okay. Sabi mo nito sa John 19:25, di ba may kapatid si Maria dito, binabanggit may kapatid si Maria dito na binanggit ko kanina, yes or no? Yes, yan na malinaw dyan, nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas. Yan yun. Sa Marcos 14 o 15:40, anak niya si James, at yung isa si James, si
Juan, sino ba yun? Nakalimutan ko yung mga pangalan. Next question na. 15:40. Itong sinasabi ng Maria, ang asawa niya si Cleopas, si Mary, Mother of Jesus ba ito? O si ibang Mary to? Asawa ni Cleopas nga eh. Ibang Maria yan, 28:1, ibang Mary, Mateo 28:1, yan yung tinatawag na ibang Maria. Ayan no, sa libingan magdala kasama isa pang Maria. Yung isa pang Maria na yan yung asawa ni Cleopas, isa pang Maria. The other Mary, nasabi mo kanina wala, pero meron. Next question. Okay, next question. Okay. Sabi mo kanina, si Mary hindi namatay. Yes or no? Ikaw ang nagsabi nun, kaya nga hinahanapan kita. Wag mong iba Objection, moderator. Time stop. Okay, Pastor, unahin muna natin si Pastor ha. Anong objection mo, bro? Hindi naman siya sumasagot. Nagtatanong sa akin. Baya. Okay. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo again. Doon ka sa yes or no na categorical, no? Bro, yes or Mar? Sasagot ka na, bro? Or magka-counter objection ka mo? Kasi Sige, hindi bro. ako sumagot. Hindi ako sumagot sa kanya. Sabi ko, ikaw ang nagtanong noon, hindi yun sagot. No, hindi yun sagot, Mr. Moderator. Hindi pa ako sumagot. Sabi ko, ikaw ang nagtanong noon, kaya hindi ako sasagot dun sa tanong niya, Mr. Moderator. Kasi hindi ako nagpayag dun siya. Okay. Ako nga naghahanap sa kanya eh. Okay. So, ganito na lang, bro, yes or Mar? Meron naman tayong rules dyan doon sa 10 seconds na pagpapaliwanag kung wala kang mapili sa yes or no niya na categorical. Doon ka na lang magpaliwanag, bro, dahil I think sabi mo hindi mo sasagutin doon yung categorical na yun dahil merong dahilan ba. So 10 seconds, bro, ita-time kita, bro. Bakit? Pasok, bro. Ang reason di ko sasagutin yung kasi hindi ako nagpayag nun siya. Ako nga naghahanap sa talata na si Maria namatay. Kasi ang sabi niya si Maria namatay daw. Saan sa talata? Next question na. Yan na yung Okay. Sabi niya kanina, si Maria daw ay hindi namatay. So kaya ang tanong ko sa kanya, sa Romans 6:23, pag sabi ba rito, ang tao ay hindi mamamatay? Yes or no? Okay, kung nagtanong ka dyan, sasagutin ko na lang Mr. Wilton ayon sa aming aral, no? Kasi sa aral namin, si Mother Mary, inakyat sa langit both body and soul. So, dahil siya ay immaculate. Kaya nga immaculate hindi siya namatay kasi nga immaculate siya. Yan sa aral namin. Kaya wag mong paratangan na namatay siya. Hanapan talaga kita niyan. Objection, moderator. Time stop muna. Objection pala. Pastor, anong objection, bro? Nag-ad hominem na naman. Wait lang. I-confirm ko muna anong ad hom nun yun. Paparatakan kita. Ano ba yan? Walang ganyanan. Okay. Meron kang counter objection dun, bro? Wala na Mr. Moderator kasi Okay. sayang ang oras. Baka hindi siya makatanong ng iba Sige. pa. So, okay na yan. Ganito, Pastor. 19 seconds lang yung matira, Pastor. Sana Okay. So, 19 Okay, seconds. last question na to. Last question. Sige, time's issue. Okay, saan sa Biblia si Maria ay namatay na hindi namatay tapos napunta sa langit? Saan sa Biblia? Hindi namatay. Wala nga sa Bible. No, kasi hindi naman lahat nasulat sa Bible. Pero ayon nga sa tradition eh. Sa tradition nga si Mother Mary inakyat both body and soul. Bakit? Siya ay immaculate. Time. Okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang 7 minutes natin na running time, no? At tuloy-tuloy tayo. 10 minutes ito sa iyong rebuttal, Pastor. Bilang negatibo sa topic natin na si Maria ay forever virgin or perpetual virgin. Pastor, 10 minutes. Your time start now. Okay, dito, parang puno. Babakbakin ko yung mga sangal nito hanggang sa papunta sa root niya. Putulin ko isa-isa. Matthew 1:25. Easy English Bible Translation. Joseph did not have sex with Mary until after the boy was born. Alam mo, pati sa pagbabasa, tinitwist mo yung salita ng Diyos, pananagutan pa yan, Brother Yusumar, ba't ganyan? Joseph did not have sex with Mary until after the baby boy was born. So, ibig sabihin, after nung pinanganak si Jesus, nakipag-sex si Mary kay Joseph. Tinitwist mo yung scripture dito, basag. Nakipag-sex si Joseph kay Mary, kaya si Mary ay hindi na forever virgin. Okay, ito pa, babasagin ko na. Sabi rito, no? Sabi ni Mary nung nakapakita sa kanya si Angel Gabriel, no? Sabi sa kanya, the God Most High will enter your womb and you shall carry
the Most High in your womb. Sabi ni Mary, but I am virgin. No man has ever touched me. Oh, ito virgin siya, di ba? Oh. Pero sabi rito, this is clear evidence Mary have no children in her childhood. Joseph also did not have relationship to any girl in Israel. Mary is the other Mary is his fictitious wife of Joseph. Alam mo, Brother Junmar, iniikot-ikot mo, hindi mo ako malilito eh. Sinasabi ko sa yung other Mary, hindi si Mother Mary. Ang tinutukoy ko si Mother Mary, hindi other Mary. Yung sinasabi mo si Cleopas na yan, by history, hindi niya alak si James, si Judas. Hindi niya alak si James, si Judas. Hindi niya alak yan. Tsaka si Simon. O sabi rito, no? Okay. Kaya yung other Mary na sinasabi mo, ibang Mary yun. Kaya tinatanong ko sa kayo, sino ba yung other Mary na may anak na si James, Judas, at Simon? Sabi mo, si Cleopas. Tapos tumuli si Mary. Alam mo, recorded, huling-huli ka eh. Alam mo, kung totoo yung pinaniniwalaan mo, maging honest ka. Kasi kung hindi ka maging honest, ibig sabihin, wala katotohanan yan. Tinatakbo mo. Alam mo, may isang ibig sabihin ng kulto, no? Ibig sabihin ng kulto, hidden, tinatago eh. Pag tinatago, hindi katotohanan yan eh. Diba? Lumalabas yung catechism ng Catholic Church nyo. Objection, Pinapalaba. moderator. Time stop. Yes, to nag-add home na naman siya, Mr. Moderator, na ano daw, mga kulto daw. Mr. Moderator, Counter objection. Okay. Yung ad hom daw, yung word na kulto, anong magka-counter ka muna doon sa objection niya, bro? Okay. So, wala akong sinabi specific. Sabi ko lang, ang kulto means hidden. Wala akong sinabi Catholic Church. Okay. Hidden lang. Okay. So, Yusumar, i-ano ko muna to, bro. Palagpasin ko muna yung word na kulto na ginamit niya, bro. At tuloy-tuloy muna tayo. Pastor, 7 minutes, 26 seconds. Kaya pinapalabas ng catechism of the Catholic Church, si Joseph ay adulterer. Oh. Paano magkakaroon ng anak na Joseph, anak na James, Simon, tsaka si Judas, sa ibang Mary na si Cleopas, anak ni Maria yun eh. Mother of Jesus. Hindi mo titiis mo yung scripture. Alam mo, daming nanonood, brother, Yesumar, dapat maging honest ka, totoo yung sinasabi mo. Lumalabas, nagkaroon ng premarital sex, si Joseph sa ibang babae, other Mary, sino kay Mary Magdalene? Kaya nga sa tradition, yung mga tao sabi na, Mary Magdalene has a relationship with Jesus. Naku, alam mo, unang-una ang Bible ay inspired. Unang-una ang Bible na una sa mga Katoliko, sa tradisyon ng tao. Wala pa ang Katoliko ng panahon, may Bible lang sa panahon ni Moses. Torah, Genesis, 5 books of Moses. Kaya mas credible ng Bible kasi tradisyon nyo. Ang tradisyon nyo, kinopya nyo sa Bible, tapos tinitwist nyo. Ito pa. Sabi rito, merong brothers and sisters si Jesus. Sabi rito, no? Sa Matthew chapter 1, verse 24 to 25, New Living Translation, sabi rito, Joseph have sexual relationship with Mary after Jesus was born. Di may anak. Oh, ano na? Verse 24, when Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded to took Mary as his wife. But he did not have sexual relationship with her until her son was born. So hindi nag-sex si Joseph and Mary nung hindi pa pinapanganak si Jesus. After pinanganak, pag-sex virgin pa ba yan? Anong sinasabi mong immaculate na preserve yung virginity? Gawa lang ng mga pope yan eh. Gawa lang ng mga tao yan. O ito pa, number 2. The brothers of Jesus was always present in Jesus' ministry. Matthew 12:47. Sabi rito, someone told him, Jesus, your mother and your brothers are standing outside. May anak si Mary, mother of Jesus. Mary, mother of Jesus, hindi si Mary Magdalene, hindi si Cleopas. Kaya isang malaking hindi pagsasabi ng totoo na sinasabi mo na si James, si Simon, tsaka si Judas, anak ni Cleopas, anak ni Maria yun eh, mother of Jesus. Naku po. Ito pa ha. Luke, Matthew 13:55. Sabi niya, isn't this the carpenter's son? Carpenter si Joseph, diba? And his mother's name, Mary. Aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Patay na. Oh. Bagsak na argumento mo. Uulitin ko. Matthew 13:55. Isn't this the carpenter's son, si Joseph? Isn't this Mary's name, Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Patay. Bagsak argumento mo.
Oh. Anak siya ni Mary, Mother of Jesus, hindi si Mary yung Clopas. Ano ka pa naman? Mga kapatid, kita niyo pag-twist ng scripture. Jude, chapter 1, verse 1. Jude! Sino si Jude? Siya rin si Judas, a servant of Jesus and a brother of James. O kung kapatid ni James si Jude, ibig sabihin, ang nila, si Mary, Mother of Jesus, hindi si Mary of Clopas o other Mary. Naku po, patay. Bagsak argumento mo ngayon, Brad. The sisters of Jesus were mentioned in the Bible. Aren't all his sisters with us? Where this man get all these things? Oh, sister ni Jesus. Kaya alam mo, brother, ito, sabi rito, no? Who is Clopas, the husband of Mary? Which Mary? The mother of Jesus? Or the other Mary? Si Clopas, iba asawa niya. Okay? Ito, Mary of Clopas is probably the Blessed Virgin's sister-in-law. Ano yun? Nagkano sila? Nag-bestiality? Nagpalit ng asawa? Mary of Clopas may have a previous husband named Alphaeus. May have been Cleophas. The Blessed Virgin Mary, of course, only have one husband, Joseph, and remained virgin before Jesus was born. Patay. Bagsak argumento mo, brother, ano? Ano pa ba sasabi mo? Tapos sasabihin mo sa akin, gumamit ako ng mga CCC niyo, yung mga tungkol ni Mary, yung pag-Diyos niya, connection yan eh. Kaya naging virgin nga si Mary, ginawa siyang Diyos, sinless eh. Kung sinless ka, tao ka Diyos. Sagutin mo ako, di Diyos ka. Oh, connection kay Virgin Mary, kaya nabinigyan si Mary ng virginity, na virgin, na ever virgin, kasi Diyos siya, pure siya, walang kasalanan. Basahin mo yung CCC nyo, ikaw hindi nagbabasa. Kung gusto mo na talaga, ibibigay ko sa'yo. Kahit ngayon. Oh. Kaya, sabi mo si Mary, namatay ba si Mary? Buhay pa ba si Mary ngayon? Wala lang bagay sa Bible, si Mary namatay. Hindi ba understood namatay na si Mary? Di ba tumatanda ang tao? Naku po, simple logic, simple common sense. Alam mo, yan ang mahirap. Pag ang Bible ay pinipilit mo sa iyong sariling paniniwala, saring-saring mga false interpretation ang lumalabas. Na mali interpretation na pinipilit mo sa sariling paniniwala mo na hindi gusto ng Biblia. Ang Bible i-interpret sa sariling unawa niya, sariling isipan niya, sariling damdamin niya, That's 2 minutes. sariling konsepto niya. Context ang ibig sabihin noon. Ang context, ibig sabihin, isang rulang context. Ibig sabihin niya, you must interpret the scripture to the concept and idea of the Bible authors. Exegesis. Ginagawa mo eisegesis at twisting of eisegesis. Oh. Context, ang dami ng context. Hindi naman mapanood. Anong context? Context. Ano pa yung sabihin ng context? If there is an unclear text, use a parallel text. Ano ibig sabihin? Kung may isang klarong text, halimbawa si Maria, namatay ba tayo? Hindi. Wala nang sinabi sa Biblia. And a supporting text, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ibig sabihin, lahat ng tao namatay. Romans 5:12, all have sinned. All have fallen short. Romans 3:10, Romans 2:10. Lahat nagkasala. Paano yun? Di ibig sabihin lahat namatay. Oh, common sense. Plus scripture, parallel text, scripture. Therefore, ang conclusion, si Maria namatay din. Anong si Maria hindi namatay? Nagkaroon lang ikaw mismo nagsabi, wala sa Biblia. Kaya ang Bible lang totoo, hindi yung tradisyon nyo. Kaya kinukuha nyo yung Biblia, padali sa isang libro, i-twist yung scripture para sa sariling paniniwala nyo. Deception ang tawag niyan, Brad. Matakot ka, Brother Yesubar. Sabi sa Biblia, lahat ng sinabi ng isang tao sa kanyang buwangan na hindi magana, putting the Lord's God in the palalagutin niya sa langit, lahat iisa-isahin niya. Lalo rin That's 1 minute. pag-twist ng scripture na hindi pagsabi ng totoo. Ang dami naman nung Brother Yesubar. Oh, alam mo, maniniwala ko, siguro, baka may isa o dalawa, aalis kayo. Maniniwala kasi na, kita sa video eh. Oh, kukontak-kontak na mga sinasabi mo, iniikot-ikot mo lang, kala mo malilito mo, hindi malilito. Sorry, Brad, kabisado ko New Testament and Old Testament, nag-aaral ako. Hindi ko siya man sobrang kabisado, pero lagi kong pinaka-aalala, remember. Kaya si Virgin Mary is never ever virgin. Si Virgin Mary is not ever virgin. Joseph had sexual relationship with Mary before Jesus was born. Until Jesus was born. Diba? So before Jesus was born, hindi pa sila nagse-sex. After nag-born si Jesus, saka sila nag-sex. Oh. Until Jesus was born. Time. Yun lang. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Pastor Wimpy bilang negatibo sa topic ngayon na si Maria ay forever virgin or perpetual virgin. So, bro Yesomar, 7 minutes para sa yung second cross ito, bro. Set ko lang yung time mo, sandali. Ayan, 7 minutes, bro.
Your Maraming time salamat, start now. Mr. Moderator, no? Pastor Wimpy, kasi sabi mo, si Mother Mary talaga never ever virgin, no? Sariwa pa yung laway sa yung labi, no? Kasasabi mo lang ngayon. Ito, Pastor Wimpy, Hebreo 3:17, sabi ni San Pablo, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sumasang-ayon ka ba dito, Pastor Wimpy, na tularan ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano? Tama yan, pero out of context ka. Kasi ang sinasabi niyan, follow their example by faith. Walang sinabi ng hindi na virgin si Mother Maria. Out of context. Okay, maraming salamat. Next question. Okay. Dahil sumang-ayon ka na dapat nating tularan ang pananampalataya no ng mga tawag ito mga unang Kristiyano, no? Ito Pastor Wimpy, may ipapakita ko sa iyo. No, ito ang wait. Teka lang. Sorry. Okay. So, ito Pastor Wimpy, papakita ko sa iyo ang tawag nito, yan. Ang sabi ni Saint Augustine, no? Mother Mary, a virgin who conceives a virgin, who gives a birth a virgin with child, a virgin delivered of child, a virgin ever virgin. Sabi mo kanina dapat pananampalatayanan ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Ba't hindi ka nanampalataya sa pananampalataya ni Saint Augustine? Okay. Sabi, unang-una, si St. Augustine, hindi yan talagang believer, okay? Katoliko yan. Lukewarm na Christian yan. Katoliko, Kristiyano. Pangalawa, hindi ko sinabing na ng tayo, ibig sabihin na naniniwala ko na si Mary ay, hindi na, Next question. Tapos tuloy. Okay. Sabi mo kaganina, si Saint Augustine ay lukewarm. Anong referensya mo na siya ay lukewarm? Alam mo, ang reference ko, based in history, nag-stay pa rin siya as a Roman Catholic, okay? By history, hindi ko mapapakita yung kasi hindi naman tapos natin yan. So, kanina, sabi mo, na naniniwala ko sa faith. Naniniwala ko tama. Pero by example, wala naman sinabi ko si Mary ay, hindi na ever virgin o virgin. Wala, out of context. Next question. Okay, sige, dito na lang ako magtanong sa iyo. Sinabi ng CCC namin na si Joseph adulterer. Anong paragraph sa CCC na si Saint Joseph ay adulterer? Saan mo nabasa sa CCC? Sinabi mo yung kanina, sinulat ko. Okay. Hindi sinabing per letra na si Joseph ay adulterer. Sinabi niya rito sa CCC nyo na si Maria ay anak, si Maria na hindi si Mother Mary ay anak ng ibang Maria. Okay? Yun ang sinabi sa CCC nyo. Okay, ito. Catechism of the Catholic Church. Wait. Next question. Ayun, wala tuloy. So, Babi ako nabibigay. next question. So, ibig mo palang sabihin kanina na sinabi ng CCC nyo, si Joseph ay adulterer. Mali pala yun. Hindi namin CCC nyo. Objection, Hindi ko Mr. Moderator. Time stop. Okay. Yes, Counter objection. gusto ko lang Wait lang, bro. Sige, ipaalam objection. sa Mr. Moderator na be attentive, Mr. Moderator, kasi ang oras sayang. Okay. So, yun lang ba? Counter. Yun Counter. ang ko, Mr. Moderator, na attentive siya sa tanong kasi iba yung sagot eh. So, Pastor, Counter. Objection ni Yesomar, makinig ka daw mabuti, be Pero attentive. may counter ako. may counter. Yes, bro. Don't worry. Ito, Pastor, anong counter mo doon sa ano niya? Alam mo, ang liwanag sinabi niya sa CCC nyo. Kaya sabi ko, hindi namin CCC yan. Naka-record. Okay. Ang question Okay, ko, Pastor Wimpy, next question. Ang question ko, Pastor Wimpy, saan sinabi sa CCC namin na si Joseph adulterer? Sinabi mo yan. Kaya wag mong isabi na CCC nyo namin. Hindi naman yun ang tanong kung kaninong CCC yun eh. Sinabi mo kasi si Joseph ay adulterer ayon sa CCC. Saan paragraph? Okay. Catechism of the Catholic Church, page 141, paragraph 500. Walang sinabi doon na literal, si Joseph ay adulterer. Pag binasa mo, between the lines, kung mabalo ka magbasa, pinapalabas doon, sinabi roon, si Mary, ang anak ni Mary, yung other Mary, ay si James, si Joseph, si Simon, saka si Judas. Hindi kay Mary yung mother of Jesus. So, ibig sabihin, ano nangyari? Sa Bible, anak ni Mary, mother of Jesus, si James, si Next question. Simon, saka si Judas. Next question. Kung mabasa natin na yung Mary, ang anak niya ay si James,
Binasa na natin kaganina eh. Papatuloy mo pa rin ba yung kasinungalingan mo? Sasabihin ko sa iyo, huwag ka magsabi ng Mary specific mo. Ang sinabi ko, patunayan mo, si Mary Clopas, anak niya si James, si Judas, at si Simon, patunayan mo sa Biblia. Kaso hindi. Ang anak sa Biblia ni Mary ay si James, mother of Mary si James, Judas, si Simon. Patunayan mo sa anak ni Mary of Clopas, si James, Simon na yun, Judas. Patunayan mo sa talata. Next question. Ayon sa hula, Pastor Wimpy, bugtong na anak si Panginoong Jesucristo o hindi siya bugtong na anak ayon sa hula? Wala problema yan. Ang hula ay talagang bukong anak talaga siya. At bago pang mangyari yan, talagang sa heaven, anak ko siya ng Diyos. Salamat. Saan naman sinabi sa CCC? Sinabi mo dito, the ever virgin, kaya Diyos siya ayon sa CCC. Saan sa CCC namin na kaya Diyos si Mary dahil ever virgin? Saan sa CCC? Anong paragraph? Ito yung CCC niya. Okay, teka. Hinahanap pa ako. Ito. Dapat sinabi dyan na ever virgin, Diyos si Mary kasi ever virgin. Yun ang sabi mo eh. Objection, moderator. Time stop. Objection, Pastor Wimpy. Hindi pa ako tapos eh. So, sumasapaw na naman. Oo. Bro Yesomar. Actually nagra-run talaga yung time niya 20 seconds, bro. Okay. So either mag-object ka, bro, kung meron kang pero no distraction doon sa niya. So Pastor Wimpy, 20 seconds, bro, ulit, bro. Okay, ito. Catechism of the Catholic Church, page 138, paragraph 491. Kasi sinasabi nito, si Maria ay naging sinless. Inalis yung kasalanan niya dahil kinonsip niya si Jesus Christ. At ito ay kinopensaan kay Pope Pius IX. Proclaimed by 1854 lang. Tanong, nasa Bible to eh. Na sinusulat doon na si Maria ay hindi sinless. Tiniwis ni Pope. Ito yung talata. Next question. Okay, kinote mo ang 491. Sinabi ba dyan, the ever virgin ay Diyos kasi hindi siya, si Inang Bering Maria ay Diyos kasi siya ever virgin? Sinabi dyan o hindi sinabi? Walang sinabing per letra, Brother Yesumar. Alam mo, halimbawa, Brother Yesumar, yung pangalan mo sa CCC na doon ba per letra? Lagi ba, alam mo, huwag kayo magtago sa per letra. Pag binasa mo, malalaman mo, pasahin mo na lang. Hindi doon sagot. Kung gano'n, Just ba't 1 ka minute. naghahanap ng letra por letra sa amin? Ba't ako naghanap per letra? Wala akong sinasabi per letra. Sabi ko per letra sa Bible, hindi si CCC. Okay, sa Bible, per letra. Saan sa Bible na namatay si Mother Mary? Sinabi mo kanina namatay si Mother Mary. Saan sa Bible? Okay, ulitin ko, Wala nga nakalagay sa Bible, per letra, namatay si Mary. Pero, supporting text, Romans 6:23, namatay lahat ng tao. Romans 5:12. So, kung hindi namatay si Mary, ba't kayo namatay? Patay na. At walang witness, mga apostles. Lalo na si Jesus Christ, ay, ang nanay ko, nag-immaculate conception, hindi namatay. Kasi Next sinless, question. wala. Next question. Aware ka ba, Pastor Wimpy, na sa Bible, ang Diyos ay hindi tumatahan sa katawan na may bahid ng kasalanan? Aware ka o hindi ka aware? Siyempre, hindi siya mag-i-indwell. Pero kung naniwala ka, mag-i-indwell yun. Ano connection kay Mary, ever virgin? Di ba sabi mo hindi siya Time. Okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal stage. So dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother o Pastor Wimpitan ng Born Again bilang negatibo sa topic ngayon. 5 minutes ito, Pastor. Wait lang, set ko lang yung time. Final conclusion, Pastor. Your time start now. Brother Rasha, pag 2 minutes na, sabihin mo Yes. Thank you. Okay, babasagin ko ulit. Matthew 1:25, easy English Bible translation. Joseph did not have sex with Mary until after the baby boy was born. So, ibig sabihin, hindi nakipag-sex si Joseph kay Mary nung nasa tiyan pa si Jesus. Nung pinanganak ni Mary si Jesus, tsaka lang sila nakipag-sex. Kaya hindi na virgin si Maria. Paulitin ko. Paano hindi naging virgin si Maria? Ang daming anak. Alam mo, tinitwist mo pa yung salita ng Diyos. Ang anak ni Maria ay si James, Joseph, Judas, Simon. Hindi si anak ni Clopas. Ang si Clopas, si Mary, ang anak niya si Clopas. Si Mary, ang asawa niya, si Mary, yung isang Mary na Clopas. Iba yung asawa, hindi si Joseph. Kaya lumalabas doon sa CCC nyo, alam mo ginawa adultery si Maria. Alam mo, Brother Yesumar,
Kung totoo yan paniniwala, maging honest ka. Kung totoo yan. Alam mo, ganun eh. Pag di ka naging honest, totoo yung paniniwala mo. Alam mo, kahit totoo, kahit hambalusin ka ng anong argumento, alam mo totoo, ilalabas yung totoo, tinatago mo, tinitwist mo. Alam mo, ang dami nga doon. Kaya naniniwala ko, may aalis dito, sigurado. Tulad debate, isang debate namin yung dalawang RCC. Dalawa umalis. Nag-PM pa sa akin, kita mo? Alam mo, maging honest ka. At malalaman ng mga tao yan. Wala akong pakialam at sabi lang, Master VP, gano'n. Wala akong pakialam eh. Ang akin lang, i-deliver kayo mensahe, period, bahala lang kayo sa buhay nyo. At pag sumara yung arko, problema mo yan. May iwan ka at mamamatay ka sa kasalanan mo. Mary has children. After Jesus was born, Joseph only has sexual relationship with Mary after Jesus was born. Matthew chapter 1, verse 24 to 25, New Living Translation. The brother of Jesus was always present in the Lord's ministry. Ibig sabihin, laging nandoon, sumusubaybay. Matthew 12:47. Someone told him, Jesus, your mother and your brothers are standing outside wanting to speak to you. Virgin pa ba yan? Ano ka ba naman yan, Sumar? Yung sinasabi yung sisipin, hindi sisipin. Ano yan? I met born yesterday. Alam mo ba, sabi ko sa testimony ko, marami yung babae nakipagtalik. May babae ako na virgin, hindi ko pinatulog kasi may respeto ko eh. Kung pinatulog ka, binutas ko yun, virgin pa ba yun? Alam ko ba yes, Sumar? Niluloko mo ba sarili mo? Yung magulang ko, virgin pa ba yung nanay mo? Ano ba yan? Ha? Kung nagsipid, virgin pa ba yan? Naku po, Brother Sumar. Natakot ka sa Diyos. You're using the name of the Lord Last in 2 vain. minutes. Okay. Sabi dito, sa Matthew 13:55. Isn't this Joseph, isn't this the carpenter's son? Isn't his brother's name Mary? Aren't his brother James, Joseph, Simon, Judas? Paano naging alak yan Mary of Cleopas. Ako po. Natakot ka. Ha? Ito pa. Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James. Si James, anak ni Mary. Paano naging anak ni brother of Cleopas yan? At nililito mo pa ako, Mary. Maging specific ka sinong Mary, kaya sabi ko ngayon, yung other Mary ay hindi si Mother Mary. Yung other Mary niya, pwede sino? Yung sino ba yung other Mary? Hindi naman nakipag-sex kay Joseph si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene. Si Cleopas Sino nga yun sasabi yung sisisi nyo, yung other Mary nakipag-sex si Joseph. Kaya may anak si Mary, yung anak ni Mary ngayon, sila James, si Judas, Simon, ay hindi anak ni Mary, kundi anak ng ibang babae, other Mary. Basahin mo sisisi mo, naku po. Lastly, hindi ko tinatanggap ang yung tradition nyo, Bible time, doon mo patunayan. Sa Bible pa lang, alam mo, wala na Bagsak argumento mo. Putol lahat ng sanga, putol lahat ng puno, putol lahat ng mga roots mo, tanggal. Ito pa. What is Cleopas? Who is Cleopas, the husband of Mary? The short answer, Mary of Cleopas is probably the Blessed Virgin's sister-in-law. Ano yun? Nag-sex sila ni Joseph? Ano yan? Nag-sex sila ni Joseph, ito si Mary Cleopas? Paano nangyari yun? Anak nga ni Virgin Mary si Joseph, James, Simon, and Judas Mary of Cleopas may have a previous husband named Alphaeus. Si Alphaeus Joseph ba? Naku po. Sabi si sisi nyo, itong other Mary na to ay may anak. Sino? Si James, Joseph, and Simon, and Judas. Kaso hindi anak siya ng Mary asawa ni Joseph The Blessed Mary of course had only one husband, Joseph, and remained a virgin. Before Jesus was born, hindi sila nag-sex. Yun lang. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na si Mary ay forever virgin or perpetual virgin. Brother Yesomar ng Catholic, 5 minutes bro. Your time start now. Salamat. So mga kapatid, wala talaga siyang nag-iba, Gumawa lamang siya ng sarili niyang salaysay para siyang asong tahol-tahol sa maling puno. Pastor Wimpy, dapat ang tinira mo yung tindig ko. Gumawa ka ng sarili mo tapos binabanatan mo Sarili mo yung binabanatan mo, hindi yung tindig ko, Pastor Wimpy. Wala kang tinamaan kahit ni isa. Hinahayaan ka na lang namin. Ang mga kapatid, alam niyo, kung tingnan natin ang sasabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay hindi mananatili.
Sabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman, hindi mananatili tuloy. Ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Mananatili ang kanyang salita. Ano ba ang salita ng Diyos? Tingnan natin uli yung ano ng Isaías, no? Ang hula sa Isaías. Kasi sa kanila hindi nanatili eh. Ano ba ang hula? O tingnan natin ang hula. Ang hula ay ito ang hula, no? Okay? So ito po ang hula. Dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak. Ayon ni Panginoong Hesus, kanyang salita ay mananatili. Ba't hindi nanatili sa iyong pagkabirhen, Pastor Wimpy? No? Isinasalungat yung salita ng Diyos. O ayon sa hula, paano pang hula? Dito. O 44:2 ng Ezekiel, sinabi ng Panginoon sa akin, ang pintuang ito ay kinakailangang palaging nakasara at hindi dapat buksan para walang makadaan dahil ako ang Panginoong Diyos ng Israel ay dumaan dito. O, ayon sa mga church fathers, tumutuko yan sa kapanganakan ng Inang Birheng Maria na wala ng ibang dadaan. Kaya nga tinanong kita kaganina, Pastor Wimpy, sangayon ka ba kay San Pablo na sa 3:17 ng Hebreo, sa 3:17 ng Hebreo, kinakailangan ating anuhin ang pananampalataya ng mga nauna sa atin. Ayan o, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya nga tinanong kita niya kaganina, Pastor Wimpy, kasi ang paliwanag ng ating mga church fathers, halimbawa ito si St. Augustine, a virgin who conceives, a virgin who gives birth, a virgin who, with child, a virgin declared of child, a virgin, ever virgin. Yan ang paniniwala ng mga unang Kristiyano. Tapos yung mga binasa ko pa kaganina, dapat kung tunay ka na Kristiyano, inline ka sa paniniwala at pananampalataya ng mga nauna sa atin. Dahil yun ang utos ni San Pablo. Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kung tunay ka na Kristiyano, Pastor Wimpy, dapat nagbasa ka ng mga tradisyon. No? Tinitira mo pa yung tradisyon, tinitira mo yung CCC. Pero ikaw din pala, ang binabasa mo kaganina, CCC. Natawa ako sa iyo eh. Tira ka ng tira sa CCC. Tira ka ng tira. Hindi dapat paniwala kasi wala sa Bible. Pero ang ginamit mo puro CCC. Hindi mo nakita sarili mo na yung ginagawa mo bumabalik sa iyo. No? Ang dami mo pag sinabi. Si Joseph, adulterer, ayon sa CCC. Pero nung tinanong kita, hindi sinabi dito. Pero kung unawain mo, unawa mo lang yun. Huwag mong ipahid sa CCC namin ang unawa mo. Sinabi mo dito na ever virgin, kaya Diyos. Saan sa CCC? O binigay mo 491, doon pala wala. O sa pantaha mo lang din. Kaya wala talaga mga kapatid, no? Patuloy na nakatindig ang ating pong doktrina. Actually, ang mga objections ng mga protestante about dito ay hindi tinakil ni Pastor Wimpy. Last 1 minute. Maraming salamat, Mr. Editor. Hindi siya prepare sa topic na to. Ang pinaghandaan ko po yung mga common objection, hindi ko nga nagamit eh. No? Doon lang siya sa Maria. Pastor Wimpy, sa Bible 3 lang ang Maria. Maria Magdalene, Maria ina ni Jesus, at Maria na asawa ni Cleopas. Yun lang 3. Ang isang Maria, yung sinabi mo walang anak, meron yun, binasa nga natin eh, si James Santiago, si Simon, yung isa na hindi na nakasulat sa Bible pero ayon sa tradisyon, magkapatid pa rin sila. Kaya isa lang ang ina nila, si Maria na asawa ni Cleopas, na kapatid ni Maria na ina ni Jesus. No? At sangayon ka sa hula, bugtong na anak lang. Sa hula, ba't ka umaano sa hula? Yun pala ang hula. Sabi mo, sangayon ako na sa hula, bugtong na anak. O paano yung sa realidad, hindi na bugtong? Yun ang problema Gumagawa ka ng sarili mong argumento, Pastor Wimpy. Maraming salamat, Mr. Moderator.